Hindi sinasadyang natagpuan ni Nana Yu ang resibo ng hotel sa bag ni Tong Yao. Nakadama siya ng masamang pangitain, kaya nagpatuloy siyang suriin ang 6 na bag ni Tong Yao. Sa loob, may ilang resibo ng hotel. Si Nana Yu ay labis na nabigla at nagtapos na niloloko si Anjayan. Hindi na mapakali si Nana Yu kaya pumunta siya upang harapin si Tong Yao sa art gallery kung saan siya nagtatrabaho. Si Tong Yao, na isang dalubhasa sa pagpipinta, ay kasalukuyang nakikipagpulong sa isang mahalagang kliyente para pirmahan ang isang kontrata. Walang sabi-sabi, inila ni Nana Yu si Tong Yao sa isang tabi. Nag-aalala si Tong Yao na mainip ang kliyente, kaya sinabi niya kay Nana Yu na sabihin na lang doon ang anumang nais niyang sabihin. Nakita ito ni Nana Yu at kaagad na kinuha ang isang tumpok ng mga resibo. Tinanggalan siya ng takip tungkol sa pag-upa ng kwarto kasama si Anjayan. Ang malaking balita tungkol sa moralidad ng pamilya ay nakaakit ng napakaraming tagasunod. Gayunpaman patuloy pa rin ang pagmumura ni Nana Yu, walang tigil na hinihingi kay Tong Yao na bigyan siya ng paliwanag. Ang kasama niya sa kwarto ay walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na anak na si Anjayan at ang kanyang legal na asawa. 7 taon nang kasal sina Tong Yao at Anjayan, ngunit naninirahan pa rin sila sa isang 50 metro kwadradong 1-bedroom apartment kasama si Nana Yu at ang mag-asawa ay natutulog pa nga sa double deck na kama. Upang mapanatili ang pagiging malapit ng mag-asawa, paminsan-minsan silang umuupa ng kwarto sa labas para magkaroon ng pribadong oras, ngunit hindi nila inaasahan na malalaman ito ni Nana Yu at pumunta pa sa trabaho ni Tong Yao para gumawa ng eksena. Ang kliyente ni Tong Yao ay nawalan na ng interes sa paghihintay at galit na umalis sa kumpanya. Ang karibal ni Tong Yao na si Mina ay orihinal na gustong agawin ang kliyenteng ito, kaya sinundan ni Mina ang kliyente saan man ito magpunta upang ipakita ang kanyang mga painting. Dahil dito, nakapirma siya ng kontrata. Hindi lamang nawalan ng mukha si Tong Yao sa kumpanya, kundi nawalan din ng kliyente, kaya galit na galit siya. Ang pagtatalo sa pagitan ng magbiyanan ay lalong lumalala. Si Anjayan ay nasa pulong nang makatanggap siya ng sunod-sunod na tawag na nakakabahala. Nagmamadali siyang umuwi, pagkapasok pa lang niya, kaagad siyang pinagalitan. Siningil ni Nana Yu ang dalawa sa pag-upa ng kwarto sa halagang 800 yuan sa halip na gamitin ang kanilang sariling bahay. Agad namang sumagot si Tong Yao na mayroong tao sa bahay. Kaya hindi siya sanay. Ang kanyang mga salita ay tumama sa sensitibong bahagi ni Nana Yu kaya nagsimula itong magmura. Tumulong daw siya sa paglalaba, pagluluto, at pag-aalaga ng mga anak sa loob ng 6 na taon at ngayon ay tinawag siyang estranghero. Nagpatuloy ang pagtatalo ng magbiyanan at bumalik na naman sa pinagmulan ng lahat. Ng taong iyon, handa na sana ang mga magulang ni Tong Yao na bayaran ang isang mas malaking bahay para sa kanila, ngunit mariing tumutol ang mga magulang ni Anjayan. Bakit? Dahil lang ayaw nilang ilagay ang pangalan ni Anjayan sa titulo ng lupa ng bahay. Nakita ni Anjayan na nagtatalo ang dalawa at bumabalik sa lumang issue, kaya mabilis siyang kumilos para ayusin ang sitwasyon. Sinabihan niya si Tong Yao na bumalik sa kumpanya upang asikasuhin muna ang usapin ng kliyente. Hintayin na lang niya si Tong Yao. Umalis si Tong Yao para makipag-usap sa kanyang ina. Si Tong Yao ay dating isang spoiled na prinsesa sa kanyang pamilya. Simula nang pakasalan niya si Anjayan, kinailangan niyang manirahan sa masikip na lugar na ito. Kaya, nais ni Tong Yao na umarkila ng kwarto sa labas at pumayag si Anjayan. Hindi ito malaking usapin. Matapos kumbinsihin ang kanyang ina na pahupain ang mga komento ng mga kasamahan ni Tong Yao, bumili si Anjayan ng bubble tea para sa kanila upang matulungan ang kanyang asawa na maibsan ang kaunting stress. Pauwi, pinag-usapan ni na Anjayan at Tong Yao ang tungkol sa paghihiwalay ng tatlo at ang pagpapauwi kay Nana Yu sa probinsya. Nag-aalala si Tong Yao na masisira ang relasyon ng mag-ina, kaya gusto niyang siya mismo ang makipag-usap sa kanyang biyenan. Ngunit naramdaman ni Anjayan na mas mabuting siya ang humarap dito. Kahit nagalit si Nana Yu, hindi siya nakipagtalo kay Anjayan tungkol sa pag-uwi. Uminom si Anjayan ng kaunting alak at ginamit iyon para sabihin ang kanyang saloobin. Ang unang reaksyon ni Nana Yu ay isipin na ideya iyon ni Tong Yao para maranasan ni Tong Yao ang pag-aalaga ng sarili niyang anak. Nagkunwari si Nana Yu na masama ang pakiramdam para dalhin siya ni Anjayan sa ospital. Naiwan si Tong Yao na dalhin ang kanyang anak na si Keke sa kumpanya. Tinulungan niya si Keke na maglagay ng isel para manatili si Keke sa lugar na iyon at hindi gumala. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang sigaw ni Mina mula sa direksyon ni Keke. Lumalabas na ang painting sa dingding ay nadagdagan ng ilang stroke dahil sa brush sa kamay ni Keke. Sinabi ni Keke na mayroong nagtulak sa kanya mula sa likuran kaya nangyari ito. Inakala ni Mina na sinadya iyon ni Keke para panagutin si Tong Yao. Handa si Tong Yao na bayaran ang pinsala, ngunit nang makita niya ang balanse sa kanyang telepono, nalaman niyang hindi siya sapat. Kaya, sinabi niya na babayaran niya ang kompensasyon bukas. Ngunit si Mina ay matigas at ipinilit na bayaran niya kaagad. Sa gitna ng pagkalito ni Tong Yao, isang lalaki ang biglang nagsalita at sinabing bibilhin niya ang painting. Tiningnan ni Tong Yao ang pinagmula ng boses at nakita niyang ito pala ang kanyang ex-boyfriend na nang iwan sa kanya. Ayaw ni Tong Yao na makipag-ugnayan sa kanyang ex-boyfriend, kaya tinanggihan niya ang kabaitan nito. Nang maglaon, nag-imbestiga si Anjayan at napatunayang may nagtulak nga kay Keke. Ngunit hindi makita ng malinaw ang kanyang mukha. Inalo niya si Mali na huwag malungkot at nasosolusyonan niya ang problema sa pera. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nagpaunawa rin kay Mali na talagang kailangan niya ang tulong ng kanyang biyenan sa pag-aalaga ng mga bata. Ang tanging solusyon ngayon ay lumipat sa mas malaking bahay. Ang mag-asawa ay nagsimulang maghanap ng angkop na bahay ng masinsinan, ngunit hindi nila alam na palihim silang sinusundan ng biyenan. Upang harapin si Mali, ibinigay ng biyenan ang resibo sa pamilya ng asawa. Pinuna niya si Mali sa paggastos ng labis. Tuwang-tuwa ang ina ni Mali dahil alam na ng kanyang anak kung paano mabuhay.
Diretsahan niyang sinabi na kung hindi kayang buhayin ni Jingtao ang kanyang asawa, bibigyan niya ang kanyang anak ng pera para gastusin ng malaya at sa huli, ang lahat ay dahil masyadong maliit ang kanilang bahay. 50 metro squared lang, matapang na ginawang 57.2 metro square ng biyenan. Saan ito? Sa malawak na Shanghai. Bawat pulgada ng lupa ay ginto. Halos 60 metro squared, sapat na iyon. Sa ganoong kondisyon, gaano karaming babae ang iiyak at magmamakaawa na makapagpakasal doon. Matagal nang alam ng ina ni Mali na ang pamilya ng Balae ay konserbatibo at makasarili. Upang hindi mailagay ang pangalan ni Mali sa household registration noon, mapilit silang bumili ng maliit na bahay at hindi tinanggap ang kanilang suportang pinansyal. Ngunit gusto lang niya na magkaroon ng komportableng buhay ang kanyang anak. Nasa tamang edad na ngayon ang aking anak, ayokong maghirap siya araw-araw at pagkatapos ay magtiis pa ng hinanakit. Pagkatapos sabihin iyon, tinuruan din ng ina ni Mali ang kanyang Balae. Ang pera ay nakukuha, ngunit hindi ito madadala kapag namatay. Kaya matutong tamasahin ang buhay. Hindi nakaimik ang biyenan. Samantala, naghiwalay ng landas sina Jingtao at Mali. Ang isa ay pinayuhan ang mga magulang na ibenta ang maliit na bahay. Ang isa naman ay umuwi upang mangutang. Ang mga magulang ni Jingtao ay umikot. Lumapit sila sa pinsan at nakababatang pinsan upang hikayatin ang mga magulang ng nakababatang pinsan. Si Kenyo ay kusang loob na lumaban. Ginawa niyang dahilan ang pagbili ng bahay para sa kanyang kasal upang isama ang ina ni Jingtao upang tingnan ang malaking bahay at bumulong sa tabi niya na ang malawak na bahay ay may magandang tanawin, maraming espasyo at maaaring ipagbili ni Jingtao ang maliit na bahay kapalit ng mas malaki. Medyo gumaan ang pakiramdam ng ina ni Jingtao. Ngunit nang ilagay niya ang impormasyon sa deklarasyon ng pagpaparehistro ng lupa, nakita niya ang pangalan ni Mali. Agad kong naunawaan na ito ay plano ni na Jingtao at Kenyu, kaya tumakbo ang biyenan sa kumpanya ni Jingtao. Kinuha ang kanyang e-card at binalaan siya na huwag magmadali. Bago umalis, sinabi ng ina na umuwi kaagad si Jingtao pagkatapos ng trabaho at talikuran ang ideya ng pag-arkila ng silid sa labas. Nabigo ang plano ni Jingtao. Hindi rin naging maayos ang lahat para kay Mali. Hindi sumang-ayon ang mga magulang na pautangin siya ng pera, maliban kung ang pangalan ni Mali ay nakasulat sa titulo ng ari-arian. Sinisi ni Mali ang kanyang mga magulang sa hindi pag-aalala sa kanyang nararamdaman at ni Jingtao. Galit siyang isinara ang pinto at umalis. Ayaw ng mga magulang ni Mali na malayo sa kanilang anak, kaya pagkatapos mag-isip-isip, sinabi pa rin nila kay Jingtao ang kanilang intensyon. Hanggat sumasang-ayon si Jingtao na ilagay ang pangalan ni Mali siya sa titulo ng bagong bahay, babayaran nila ang halagang ito. Sumang-ayon si Jingtao sa kahilingan ng mga biyenan at pumayag na magsulat ng pangako at ipanotaryo. Ano man ang mangyari, ang bahay ay kay Mali lamang. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang sabihin iyon, hawak na ng biyenan ang kontrata na nakahanda na. Pumirma si Jingtao doon, ngunit hiniling sa mga biyenan na panatilihing lihim at huwag ipaalam sa kanyang mga magulang. Sumang-ayon ang matandang mag-asawa na ito ay isang lihim sa pagitan nilang tatlo. Kahit si Mali ay dapat ding itago. Pagkatapos umuwi ni Mali, sabik niyang sinabi kay Jingtao na nakatanggap siya ng 2.6 milyong piso mula sa kanyang ina. Ginawa ni Jingtao ang lahat upang magpanggap na nagulat. Sinabi ni Mali na sa pagkakataong ito, siya lamang ang nakapangalan sa pagbili ng bahay dahil sa huli, ang pagbili ng maliit na bahay na ito ay nasa pangalan lamang ni Jingtao. Kaya, ipagpalagay na gusto niyang bumawi kay Mali. Nagtaka si Mali hanggang sa naligo ang kanyang asawa, natuklasan niya ang kontrata sa ilalim ng computer. Umuwi si Mali at sinimulang tanungin ang kanyang mga magulang. Ang paggawa ng ganoon ay isang insulto at hindi ito naiba sa kanyang biyenan. Gusto ng ama ni Mali na maging matino ang kanyang anak na babae. Sa pamilya ng kanyang asawa, imposible na gusto niyang ibenta ang maliit na bahay kapalit ng mas malaki. Dahil ang biyenan ni Mali ay isang matigas ang ulo, tiyak na hindi ito papayag. Ngunit hindi nila alam na nasa daan na ang biyenan patungo sa bahay ni Jingtao. Pagdating niya, kaagad niyang pinauwi ang mag-asawang anak. Dinala niya ang kanyang feudal at patriarkal na ideolohiya sa usaping ito. Hindi pinapayagan ang mag-asawa na umupo sa isang matalik na posisyon. Hindi pinapayagan ang mga babae na sumabat habang nagsasalita ang mga lalaki. Ang pinakamahalaga ay ang pagtutol ng mariin sa pagbebenta ng bahay. Ang dahilan ay binayaran niya ang bahay para sa kasal at walang karapatan sina Jingtao at Mali na magdesisyon. Kung gusto nilang ibenta, ibalik ang orihinal na halaga ng bahay sa kanya. May pera ka ba? Wala, tama? Kung gayon, kunin mo ang titulo ng bahay at ibigay sa nanay mo para itago. Labis na nagalit si Jingtao, kaya padabog siyang lumabas ng pinto. Hindi matiis ni Mali na magtiis ng hinanakit ang kanyang asawa, kaya agad niyang pinunit ang kontrata at iginiit na ayaw niyang manirahan sa bahay ng kanyang mga biyenan. At ayaw din kumuha ng pera mula sa pamilya ng kanyang ina. Niyakap ni Jingtao ng mahigpit si Mali at nangako na sa loob ng 3 taon, bibigyan niya siya ng sarili niyang malaking bahay. Pansamantalang ipinagpaliban ang usapin ng pagbili ng bahay. Ngunit nagpatuloy ang mga hindi pagkakasundo sa pamilya. Hindi matiis ng biyenan ang paglabas-pasok ni Mali sa sala na nakasuot ng spaghetti strap top. Pagkatapos, gusto niyang ipakita ang kanyang posisyon sa pamilya na sinasabing ang lahat ng pinsan ni Jingtao ay nasa Shanghai, ngunit si Jingtao lamang ang nakabili ng bahay. Sinabi niya iyon upang maghanda si Mali na mag-ayos ng salu-salo para sa mga pinsan. Sinabi ng biyenan na hayaan na lang siya ang gumawa. Ngayong gabi, maghahanda si Mali ng hapunan para sa mga bisita. Ang mga bata ay abala sa trabaho, hayaan na lang ako ang gumawa, hayaan si Mali ang gumawa. Sinabi ni Tong Yao na nahuli siya sa trabaho, kaya hindi siya nakahanda. Sinabi ng biyenan na dati, ang kanyang biyenan, sa kabila ng pagtatrabaho, ay umuwi pa rin para magluto para kay Anjayan kahit 1 oras lang ang break niya sa tanghalian. Kung kaya daw ng biyenan, kaya rin ng manugang. Pinagsalitaan pa niya si
Tong Yao, sinabing gusto raw nitong pamahalaan ang pamilya pero wala namang alam gawin. Double standard daw iyon. Wala nang nagawa si Tong Yao kundi pumayag. Ngunit paano siya magluluto kung hindi naman siya marunong? Para malusutan ito, nagpa siya siyang bumili ng semi-cooked na pagkain sa labas. Ginawa niyang dahilan ang paglabas nila ni Keke para sa extracurricular activities para maisama ang biyenan at biyenang lalaki sa labas. Kinuha ni Anjayan ang pagkain at nang bumalik ang kanyang mga biyenan, nasa mesa na ang pagkain. Perpekto ang lahat. Upang makabili ng oras, hiniling ni Anjayan sa kanyang mga pinsan na mag-isip ng paraan upang pigilin ang kanyang mga magulang at huwag silang masyadong mabilis na umakyat sa itaas. Sinabi ng pinsan na maganda ang tanawin doon, kaya gusto niyang gumawa ng tula. Ngunit sinabi ni Nyunyo ang mga linya ng kanyang pinsan na humantong sa eksena kung saan gumawa sila ng magkaparehong tula. Agad na nahulaan ng tatay ni Anjayan na mayroong kakaiba, kaya dumiretso siya pa uwi at aksidenteng nahuli ang kanyang anak at manugang na kumukuha ng pagkain sa ibaba. Pagka-uwi, kaagad na nagpulong ang pamilya ni Anjayan at inilabas ang isang matagal ng inihandang hanay ng mga panuntunan na nagbabanta na babaguhin ang maliit na pamilya ni Anjayan. Mula umaga hanggang gabi ay nagbabasa ng libro ang biyenan. Hindi na makatiis ang pinsan kaya naghanap ng pagkakataong tumakas. Nakita ni Tong Yao na sinasadya ng biyenan ang gumawa ng gulo. Mayroong 24 na patakaran sa bahay ng biyenan, tulad ng pagising ng maaga para bumati, personal na kalinisan sa oras, at kahit ang pag-utot ay hindi dapat magkaroon ng tunog. Nang gabing iyon, nahirapan din matulog sina Tong Yao at Anjayan. Alam nilang simula pa lang ito, gustong manatili ng biyenan at tiyak na marami pa siyang gagawing panlilinlang. Halos hindi na makahinga si Tong Yao, kaya kinabukasan, gumawa siya ng dahilan na magtatrabaho sa labas ng bayan para makitira sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Naghinala ang biyenan na sinasadya siyang iwasan ni Tong Yao. Ipinaliwanag ni Anjayan na ito ay likas na sa trabaho ng kanyang asawa. Hindi inaasahan na mayroon pang mas nakakagulat na pahayag ang kanyang ama. Ang anak ay laging abala sa trabaho. Matagal lang hindi nakakapunta ang biyenan sa Shanghai. Dapat kang mag-leave para suklian siya, sabi ng biyenan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tong Yao matapos makalabas para magtrabaho. Tungkol sa insidente ng painting kanina, may isang kliyente na pumayag na bilhin ito. Nagulat si Tong Yao at nang magtanong, nalaman niyang ang kanyang ex-boyfriend ang gumamit ng paraan para mangyari ito. Agad na nakipagkita si Tong Yao sa kanyang ex-boyfriend, ngunit aksidenteng narinig ni Mina ang tawag niya. Ang restaurant na ni-reserve ng ex-boyfriend ay nagkataong nasa hotel na madalas puntahan ni Tong Yao at Anjayan. Diretsahang sinabi ni Tong Yao na hindi niya tatanggapin ang tulong ng kanyang ex-boyfriend at ipinilit na ibalik ang pera. Sa parehong oras, nakakuha si Anjayan ng larawan mula sa isang hindi nagpapakilalang tao. Sa larawan, makikita si Tong Yao at ang kanyang ex-boyfriend. Agad siyang nagpadala ng text message kay Tong Yao at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Ayaw ni Tong Yao na ibunyag ang sikreto ng kanyang peking business trip kaya nagsinungaling siya sa kanyang asawa na nasa meeting siya. Nang malaman na niloko siya, agad na pumunta si Anjayan sa hotel. Ngunit umalis na sina Tong Yao at ang kanyang ex-boyfriend. Sinabi ng receptionist sa kanya na may naiwan si Tong Yao sa kwarto. Nahanap ni Anjayan si Tong Yao sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at tinanong siya kung bakit siya nagsinungaling. Nang umuwi ang dalawa, inilabas ni Anjayan ang isang larawan ni Tong Yao at ang kanyang ex-boyfriend at humingi ng paliwanag. Nagkamali si Tong Yao sa pag-aakala na palihim siyang kinukuhanan ni Anjayan. Nagkainitan ang pagtatalo ng mag-asawa at biglang pumasok ang mga magulang ni Anjayan na nakikinig sa labas. Namagitan si Nanay Yu at sinabing gusto niyang matapos na ang lahat. Lumapit naman ang tatay ni Anjayan at nagdagdag pa sa gulo. Anjayan, aakyat na sa ulo mo ang asawa mo, hindi ka pa rin bakikilos. Ang pagtatalo ng mag-asawa ay lumala at naging alitan ng pamilya. Gustong umalis ni Tong Yao sa bahay, pinigilan siya ni Anjayan. Sa gitna ng paghilaan, iminungkahi ni Tong Yao ang diborsyo. Kinabukasan, pumunta ang mag-asawa sa Civil Affairs Bureau para magsumite ng aplikasyon sa diborsyo. Ipinaalam ng kawani na mayroong isang buwang panahon ng pag-iisip. Pagkatapos ng isang buwan, kung desidido pa rin silang magdiborsyo, bumalik sila doon para iproseso. Pagkaalis nila, sinundan ni Anjayan si Tong Yao sa hotel, ngunit nakita niya ang painting na iniwan ni Tong Yao sa hotel. Ito ay regalo para ipagdiwang ang kanilang ika-negatibo 7 anibersaryo ng kasal. Doon lang napagtanto ni Anjayan na mali ang kanyang hinala kay Tong Yao. Upang iligtas ang kanilang relasyon, patuloy siyang humingi ng tawad kay Tong Yao. Inamin din ni Tong Yao na nagkunwari siyang may business trip nang hindi sinasabi kay Anjayan. Nalutas na ang hindi pagkakaunawaan at nagkaayos na ang dalawa. Pagkatapos nito, naalala ni Tong Yao kung sino ang nagpadala ng larawan kay Anjayan. Magkasama silang nanatili sa hotel ng isang gabi at nagsimulang mag-imbestiga sa larawan kinabukasan. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo kay Mina na hindi gusto si Tong Yao. Hinarap ni Tong Yao si Mina at inamin ni Mina na siya ang may gawa nito. Dahil hindi siya makapaniwala, malinaw na mas bata at mas maganda siya, ngunit lagi siyang natatalo kay Tong Yao. Mahinahon namang sinabi ni Tong Yao na dahil ito sa kanyang kapalaran na nagpahanga kay Mina. Sa kahilingan ni Anjayan, umuwi si Tong Yao. Handa na ang biyenan na maglunsad ng pag-atake upang tanungin siya. Bagaman inako na ni Anjayan ang lahat ng responsibilidad, pinahirapan pa rin siya ng biyenan. Bilang isang asawa, hindi mo dapat hayaang mangyari ang mga ganoong bagay. Sa bahay ng mga biyenan, lagi mong nararamdaman ang pagkadismaya sa amin. Ipinagtanggol ni Anjayan na hindi na panahon ngayon ng feudalismo. Malaya si Tong Yao na kumain sa labas kasama ang sinuman.
Ang biyenan ay nagalit ng husto dahil hinamon ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang kumuha ng bagay at sinaktan si Anjayan. Lumapit si Nanay Yu upang pigilan siya, ngunit itinulak siya ng kanyang asawa. Nang makita ang gulo sa bahay, agad na tinawag ni Keke ang kanyang lolo na nagpakalma sa kanya. Nang gabing iyon, pinatibay ni na Anjayan at Tongyaw ang loob ng isa't isa sa kanilang silid. Mas marami pa raw silang pagtatalo sa hinaharap kaya kailangan nilang magkaroon ng sariling bahay sa lalong madaling panahon upang malutas ang lahat ng mga hidwaan. Dahil sa mga problema sa pamilya, patuloy na nagreklamo si Anjayan sa kanyang mga pinsan. Pinayuhan siya ng kanyang pinsan na imbitahin ang magkabilang panig ng pamilya para magkasalo sa hapunan. Mas maraming hidwaan ang mangyayari kung iiwasan ang mga problema. Mas mainam na harapin ang mga paghihirap. Nagpa siya si Anjayan na subukan ito. Kasabay nito, nahihirapan din si Tongyao sa pagpili ng regalo para sa Nanay Yu sa araw ng mga ina. Iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigan na bigyan ang magkabilang panig ng parehong regalo. Ngunit nakabili na si Tongyao ng 15,000 na bag para sa kanyang tunay na ina. Kung gagawin niya iyon kay Nanay Yu, baka pagalitan siya nito sa pagiging magastos. Bukod pa rito, pagkatapos niyang bilhin ang bag para sa kanyang ina, wala na siyang gaanong pera sa kanyang card. Nang makita ito ng kaibigan, sinabi niya kay Tongyao na lumapit at bibigyan niya ito ng magandang ideya. Dumating na rin ang araw ng mga ina. Dinala ni Anjayan ang magkabilang magulang sa isang restaurant. Bago sila magkita, pinayuhan ng mag-asawa ang kanilang mga magulang na maging payapa ang kainan. Ngunit pagkakita pa lang nila sa isa't isa, iginiit ng biyenan na mayroon siyang bahay sa Shanghai, kaya ang may-ari ng bahay ang magbabayad ng kainan. Nang ipinahiwatig na nakikitira ang mga magulang ni Tongyao sa kanilang mga kamag-anak, hindi nagpahuli ang nanay ni Tongyao. Binalikan niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa 3 henerasyon na nakatira sa maliit na bahay na sinasabing mas komportable ang kanilang tahanan. Nang maramdaman ni Anjayan na umiinit na ang sitwasyon, mabilis siyang kumilos para ayusin ang problema. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa kanilang pagsisikap na palakihin ang kanyang maliit na pamilya, kaya siya ang magbabayad ngayong araw. Mabilis ding kinuha ni Tongyao ang prutas na binili niya para ilihis ang usapan. Binigyan niya ang dalawang ina ng parehong estilo ng bag, labis na natuwa ang kanyang ina, ngunit hindi maganda ang mukha ng biyenan niya. Sinabi ni Tongyao sa kanyang biyenan na buksan ang regalo para makita kung nagustuhan niya. Gayunpaman, hiniling ng biyenan na ipagpalit sa bag ng nanay ni Tongyao. Sinabi ni Tongyao na pre-order ang bag at nakaukit ang pangalan ng bawat isa. Hindi na mababago ang dahilan, tapos na ba ang lahat, nanay? Ang kilos ng biyenan ay ikinagulat maging ng Nay at nagbigay na rin ng sagot ang biyenan nang pigilan niya si Keke na maglaro ng telepono ni Mali. Ilang araw na ang nakalipas, hindi niya sinasadyang nakita ang mensaheng ipinadala ng WeChat business. Noon niya lang nalaman na bumili si Mali ng peking bag. Umiyak ang biyenan dahil 6 na taon siyang naging yaya ng mag-asawa at ngayon ay ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang manugang. Hindi naman mahalaga sa kanya kung tunay o peke ang gamit, ngunit ibinigay ni Mali ang tunay na gamit sa kanyang sariling ina, habang ang peke ay ibinigay sa kanya. Ito ang nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Pinagtanggol ng ina ni Mali ang kanyang anak, kaya sinabi niyang hindi gagawin ito ng kanyang anak. Habang nagtatalo, muling ibinunyag ang isyu ng pagpirma ng kontrata sa kanila. Natagpuan ang kontrata ng biyenan habang naglilinis ng silid. May ibang nangyari noon kaya hindi na nabanggit ang isyu. Ngunit ngayon ay oras na para balikan ang nakaraan. Hindi na kalmado ang biyenan pagkatapos marinig. Tinanong si Jingtao kung pinirmahan niya ito. Nagbigay si Jingtao ng tiyak na sagot. Nagalit ang biyenan kaya kinuha ang bote ng alak sa mesa at ibinagsak sa lupa, at ang mga basag na bubog ay hindi sinasadyang nakagasgas sa paa. Akala ni Nanay Malia na magiging masayang kainan ito, ngunit hindi na masaya. Para bang sumiklab ang gyera. Naghati ang mag-asawa sa paghatid sa mga magulang pauwi sa bahay ng nakatatanda. Nagbigay ng magkaparehong hiling ang magkabilang panig. Upang mapatawad, kailangang kusang loob na humingi ng tawad ang kabilang partido. Kinabukasan, pumunta si Malia sa tindahan upang isauli ang bag. Pagkatapos, ginamit niya ang supplementary card ni Jingtao upang mag-swipe. Kahit ang kanyang mabuting intensyon ay hindi naiintindihan ng tama, kaya hindi na kailangan pang sayangin ang sarili niyang pera. Pagkatapos ng lahat, nagpadala siya ng video kay Jingtao upang makita niya ng mabuti ang 2 resibo sa kanyang kamay. Ang 2 resibong ito ay nagpapakita na ang bag na binili niya para sa kanyang ina ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa counter upang suriin ang produkto. Agad na pumunta si Jingtao sa bahay ng biyenan upang humingi ng tawad. Sa una, ayaw ni asawang Malia na kausapin siya, ngunit sa mismong sandaling ito, tumawag ang biyenan at sinabing nasa counter siya ng bag, siniguro ng empleyado na peke ang bag. Agad na tumakbo sina Jingtao at Malia. Ibinigay ni Malia ang resibo ng bag sa cashier. Sinabing bumili si Malia ng 2 tunay na bag, ngunit ang hawak ng biyenan ngayon ay peke. Masasabi lang na may nagpalit sa tiyahin. Nang marinig ito, medyo nagulat siya. Mabilis niyang sinabi na kailangan niyang umalis kaagad upang makahabol sa bus pauwi sa probinsya. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin kay Malia na huwag makipagtalo sa biyenan. Pauwi, naramdaman ni Malia na medyo kakaiba ang pag-ugali ng tiyahin at ang star-shaped na lock sa bag ng tiyahin ay eksaktong kapareho ng nasa bag na ibinigay niya sa kanyang ina. Tinawagan ni Malia si Jingtao at sinabihan siyang tanungin ang tiyahin kung may kinuha ba siya habang nasa Shanghai siya ng ilang araw. Ang buong pamilya ay nasa kaguluhan. Sa huli, dahil sa tiyahin,
Hiniling ni Jingdao sa kanyang pinsan na tingnan ang profile ng tiyahin. At tama nga, may litrato siya na suot ang bag na iyon at hinarangan pa niya ang buong pamilya ni Jingdao. Tinawagan ni Jingdao ang kanyang tiyahin. Alam ng tiyahin na tatanungin siya, kaya nagdahilan siya na mahina ang signal at hindi siya makarinig. Doon lang nalaman ng biyenan na ang kanyang kapatid na babae pala ang bumili ng peking bag at ipinalit sa tunay na bag, kaya naman sigurado siya na mali ang kanyang hinala kay Malia. Nakiusap siya kay Jingdao na samahan siya upang humingi ng tawad sa pamilya ni Malia. Ngunit mariing pinigilan ito ng biyenan. Iginiit na si Malia mismo ang gustong bumili ng peking bag at kahit hindi niya ito binili kalaunan, doon nagsimula ang alitan. At isa pa, kahit nagnakaw ang anak, matanda pa rin siya sa bahay. Hindi pwedeng dahil lang sa kaunting galit sa asawa, hayaan mong tapakan nila ang mga nakatatanda sa ating pamilya. Dahil hindi makumbinsi ni Jingdao ang kanyang ama, napilitan siyang hanapin si Malia mag-isa. Nagreklamo si Malia dahil sa biyenan, wala pa rin siyang benta hanggang sa katapusan ng buwan. Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang nanay ni Malia kasama ang grupo ng kanyang mga kaibigan para suportahan siya. Gusto ni Malia na kumbinsihin ang mga tiyahin na mag-isip ng mabuti bago bumili, ngunit hindi naman salat sa pera ang mga tiyahin. Nagpatuloy lang sila sa pagbili at pagpapalabas ng resibo. Ang pagwawaldas ng pera ng mga tiyahin ay nakakainis kay Mina. Gusto niyang ulitin ang kanyang lumang taktika para mapalapit sa mga tiyahin, ngunit hindi siya pinansin ng mga tiyahin. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin, sinabi lang na si Malia lang ang kilala nila. Walang mukhang humingi ng tawad ang mga biyenan sa mga magulang ni Malia, kaya't nagpa siya silang tumakas pa uwi sa probinsya. Agad na sinundo ni Jingdao si Malia at iniuwi siya sa bahay. Gustong magpanggap ni Malia na totoo ang kanilang paghihiwalay. Kukuha siya ng papeles ng diborsyo kay Jingdao, ngunit sinabi niyang ito ay isang diborsyo ayon sa estratehiya. Bukod sa pagkuha ng papeles ng diborsyo, walang pagbabago sa relasyon ng dalawa, at ang layunin nito ay upang ihinto ang mga biyenan sa panghihimasok sa kanilang buhay. Mabilis na nakuha ng dalawa ang kanilang diborsyo. Umikot si Malia pa uwi at ibinigay ang papeles ng diborsyo sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, sa ilalim ng dahilan ng muling pagsasama ng tatlong miyembro ng pamilya sa huling pagkakataon, hinila niya si Vali pa uwi sa bahay ni Jingdao. Tiningnan ng mga magulang ang papeles ng diborsyo at sinabing peke ito. Magulo ang kanilang nararamdaman. Kahit na gusto nilang lumayo na si Malia sa kanyang mga biyenan, sa lalong madaling panahon, ayaw nilang maging diborsyada ang kanilang anak. Wala ang mga biyenan, sa wakas ay nagkaroon ng sariling oras ang tatlong miyembro ng pamilya. Itinapon nila ang lahat ng karton na naipon ng biyenan at pagkatapos ay pinalitan ang sofa na hindi akma sa pangkalahatang estilo ng bahay. Tiningnan ang bagong-bagong bahay, huminga ng maluwag ang mag-asawa. Sa gabi, pinatulog ng mag-asawa ang kanilang anak pagkatapos ay niyakap ang isa't isa para magtrabaho. Nagbiro pa ang matatanda na nakakatipid na sila ngayon sa upa sa kwarto. Ngunit ang magandang araw ay masyadong maikli. Kinabukasan, pinagsabihan ni Jingdao ang katulong na itapon lahat ng gamit na iniwan ng nanay niya. Papunta pa lang ang katulong sa pinto nang hilahin na siya pabalik ng nanay ni Jingdao. Kaya umupo ulit siya sa sofa at sinimulang questionin sila. Maya-maya, pinuna niya ang pagtatapon ng dalawa sa mga bagay na pinag-ipunan niya. Pagkatapos ay pinagalitan si Malia sa pagiging waldas sa pera. Isang bahay na kasing laki ng palad at umupa pa ng katulong. Pinagsabihan ni Malia ang biyenan na maghinay-hinay, huwag hayaang marinig ni Kaka ang ingay. Ito ang bahay na binili ko. Gusto kong magsalita ng malakas, karapatan ko yan. Tama ka, nanay. Bahay mo ito. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Tutal, diborsyado na kami ni Jingdao. Nagingit-ngit sa galit si Malia sa bahay ng kanyang biyenan. Pagkalabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Sinundan niya ang address na ipinadala ng kanyang ina at laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang mga magulang ay naghanda ng isang malaking regalo para sa kanya. Bumili ang dalawa ng 3 silid-tulugan na bahay para sa kanya. Umaasa ang kanyang mga magulang na sa wakas ay makakalayo siya sa kanyang pamilya ng biyenan at makakabalik sa lugar na sa kanya. Naantig si Malia at niyakap ang kanyang mga magulang. Tahimik na tinamasa ng 3 miyembro ng pamilya ang matagal nang nawalang kaligayahan. Agad na ibinalita ni Malia ang magandang balita kay Jingdao. Medyo malungkot si Jingdao. Nagtatrabaho siya ng napakasipag, ngunit hindi pa rin siya makalipat sa mas malaking bahay. Ngunit ang mga magulang ng kanyang asawa ay walang kahirap-hirap na nagawa iyon. Nakaramdam siya ng hiya. Ang nakaramdam din ng hindi komportable ay ang biyenan. Kahit na madalas siyang nakikipag-away kay Malia, nang malaman niyang diborsyado na ang kanyang anak, hindi siya natuwa. Upang iligtas ang kasal ng kanyang anak at manugang, kusang loob na pinuntahan ng biyenan ang pamilya ng manugang. Kinabukasan, ang isang tao na karaniwang mahilig lang sa libreng bagay ay bumili ng kape para sa ina ni Malia. Yumuko pa siya at humingi ng tawad sa mga hindi pa nalulutas na problema. Umaasa ang biyenan na ang kanyang kapamilya ay tutulong na kumbinsihin si Malia na magpakasal muli. Nagsalita ang ina ni Malia, sinabing ang bag ay the last straw lamang. Ang hindi katanggap-tanggap ay ang estilo ng pamumuhay ng kanilang pamilya. Ngayon na nakalabas na ang kanyang anak sa butas ng apoy, hindi na niya ito papayagan pang bumalik doon. Tinanggihan ng biyenan ang komento ng kapamilya at baliw na ibinahagi ang kanyang kaalaman. Ngayon, ang daming babae dyan ang hindi makapag-asawa. Ako ang nanay ng batang iyon, hindi ako nag-aalala sa aking anak. Kailangan lang ng kaunting publisidad at susunod na ang isang kawan ng mga babae. Hindi kumbinsido ang nanay ni Malia. Dinala niya ang biyenan sa sentro ng pagtutugma ng relasyon. Gusto niyang makita kung sino ang mas tinatanggap, si Malia na may kagandahan at bahay, o si Jingdao. Nakita ng staff ang
damit ng dalawang matatanda at agad na pinalibutan ang nanay ni Malia. Hindi rin nagmadali ang biyenan. Hintayin lang niyang sabihin ng nanay ni Malia na may bahay at sasakyan siya, diborsyado, at may kotse, bago siya magsalita. Ang anak ko ay 33 taong gulang ngayong taon at may taas na 1.8 metro. Ang hitsura ay hindi na pinag-uusapan, matangkad at gwapo. Ang direktor ng isang malaking kumpanya ng network, diborsyado at may bahay. At tama nga, nabaliktad ang lahat. Agad na tumakbo ang staff sa biyenan. Akala ng biyenan ay nanalo na siya sa isang round, ngunit nang hilingin ng staff na magbayad siya para maging miyembro, nag-atubili siya at ayaw gumastos ng pera. Nakita ito ng nanay ni Malia at sumenyas na ituloy ang pagbabayad para maging miyembro. Muling natalo ang biyenan sa nanay ni Malia sa isang round, ngunit dahil ayaw niyang gumastos ng pera, wala siyang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Nang sunduin ni Jingtao si Kaka sa eskwela, hindi sinasadyang nakita niya ang nanay ng kaklase ng kanyang anak na nabangga ng kotse. Dahil sa kanyang kabaitan, kusang loob siyang nag-alok na ihatid ang biktima sa ospital para magpatingin. Ang kaibigan ni Kaka ay anak ng isang ina na mag-isa lang. Ang mga paghihirap na hindi naunawaan ng iba, at ang pagmamalasakit ni Jingtao ang nagparamdam sa kanya ng init na matagal nang nawala. At ang ina na mag-isa lang ay nagkaroon din ng magandang impresyon sa mabait na si Jingtao. Ngayon, hiniling ng may-ari ng art gallery sa lahat na magpakilala sa kanilang sarili upang mapahanga ang pinakamahirap na artist na si Yanli. Sino man ang makapagpapapirma kay Yanli ng kontrata ay magiging bayani ng kumpanya. Nakita niya na walang nangahas na magtaas ng kamay. Si Malia ang matapang na nanguna, hindi nagpahuli si Mina at ginaya rin siya. Nagkunwari pa siyang kasosyo ni Malia, pero ang totoo ay gusto niyang kunin ang tagumpay ni Malia. Si Malia lamang, sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo, matagumpay na na-add ni Malia si Yanli sa WeChat at nagkaroon ng appointment na makipagkita sa kanya. Nakita ni Mina na lumabas si Malia at nahulaan niyang makikipagkita ito kay Yanli, kaya't walang hiya siyang umupo sa kotse. Iginiit na dapat magkaroon ng patas na kompetisyon. Nakilala ng dalawa si Yanli gaya ng kanilang ninanais, ngunit hindi sila pinansin ni Yanli na nagpahayag na hindi niya kailanman naisip na makipagtulungan sa kanila. Agad na namagitan ang asawa ni Yanli, pinakalma ang awkward na kapaligiran. Tinanong niya sina Malia at Mina na sabihin ang kanilang mga pananaw. Sa tatlong painting sa harap ni Mia, ginaya niya ang mga papuri sa internet upang purihin ang mga gawa. Sinabi ni Malia, ipininta ng pintor ang tatlong painting na may iba't ibang emosyon, lalo na ang huli na nagpapakita ng kalungkutan at galit ng pintor. Hindi inaasahan, pagkatapos magsalita ni Malia, ibinagsak ni Yanli ang painting at galit na lumabas. Sinundan ni Mina si Yanli, humingi ng tawad si Lia, asawa ni Yanli kay Malia. Sa huli, nabunyag ang dahilan ng galit ni Yanli. Nalaman na may breast cancer si Lia at sumailalim na sa operasyon. Sinisisi ni Yanli ang kanyang sarili dahil sa pagiging abala sa trabaho, kaya hindi niya napansin ang kanyang asawa. Ang painting kanina ay ginawa habang siya ay nasa matinding sakit, kaya tama ang pagsusuri ni Malia. Sinabi ni Lia kay Malia na gustong magretiro ni Yanli at dalhin siya sa Amerika. Ngunit hindi niya matanggap na mailibing ang talento ni Yanli. Pagkatapos ay lihim siyang nakipag-ugnayan kay Malia. Bagaman hindi pa nakikipagnegosasyon si Malia para sa pakikipagtulungan, nasaksihan niya ang kwento ng pag-ibig ng isang mag-asawa at naramdaman din niyang sulit ang paglalakbay na ito. Upang matulungan si Lia, kusang loob na dinala siya ni Malia sa isang hair salon. Pinasadya ng barbero ang isang wig na akma kay Lia. Pagka-uwi, tuwang-tuwa si Yanli sa bagong anyo ng kanyang asawa. Kasabay nito, labis siyang nagpapasalamat kay Malia. Abala si Malia sa trabaho, kaya't pinabayaan niyang mag-isa ang mag-ama. Gustong dalhin ni Jingtao si Kaka para kumain ng hamburger sa ibang araw, ngunit ayaw ni Kaka. Sa sandaling ito, nakita ng nanay ng kaibigan ni Kaka, si Xiaogao, ang mag-ama. Upang pasalamatan si Jingtao sa paghatid sa kanya sa ospital, kusang loob siyang inanyayahan na kumain ng hamburger. Kinabukasan, muling nakita ni Jingtao si Xiaogao habang hinahatid si Kaka sa eskwela. Nang malaman niyang sira ang electric bike nito, inalok niya silang ihatid. Gusto ni Xiaogao na umupo sa passenger seat, ngunit magalang na tinanggihan ito ni Jingtao. Sinabi niyang eksklusibo iyon na upuan ng kanyang asawa. Nakita ni Xiaogao ang voucher para sa yoga experience sa likod ng upuan. Sinabi ni Jingtao na gustong subukan ng kanyang asawa ang yoga, ngunit abala siya sa trabaho, kaya't hindi pa siya nakakapunta. Nang marinig niyang gusto rin ni Xiaogao ang yoga, at malapit nang mag-expire ang discount voucher, ibinigay ito ni Jingtao sa kanya. Nang umuwi si Malia, nakita niya si Jing. Matagal nang naghihintay si Jingtao sa parking lot. Ang mag-asawa ay parang bagong kasal pa rin sa kanilang pagmamahalan, ngunit kung gabihin si Malia umuwi, susuriin siya ng kanyang ina. Kaya, kinailangan nilang magpaalam kay Jingtao dito. Kinabukasan, hindi nakakuha sina Malia at Mina ng kontrata, kay Yanli kaya't pinagalitan sila ng kanilang amo. Sa sandaling ito, dumating si Lia upang makipagkita kay Malia. Lumabas na sa huli ay nagpasya si Yanli na dalhin si Lia sa ibang bansa. Ngunit upang pasalamatan si Malia sa kanyang tulong, nagpasya silang ipaubaya kay Malia ang lahat ng dating gawa ni Yanli para ibenta. Biglang nagbago ang lahat para sa ikagaganda. Pagkatapos magpaalam kay Lia, pinuri ng amo si Malia at sinabi kay Mina na marami siyang dapat matutunan mula sa kanya.
Sa labas, iginagalang ni Mina, ngunit pagkaalis ng amo, agad siyang nag-iba. Nanlilisik ang mga mata na tiningnan si Malia. Matagumpay na natapos ang misyon at mayroon pang isang magandang balita si Malia. Wala ang kanyang mga magulang kaya mag-isa lang siya sa bahay ngayong gabi. Sabik na sabik si Malia na tawagan si Jingtao para iayain siya sa kanyang bahay para makipag-date. Nang gabing iyon, lumabas si Jingtao na nakasuot ng pajama. Pagkikita pa lang nila, nagsimula na ang mag-asawa na magyakapan at maghalikan. Ngunit pagpasok pa lang nila sa silid, narinig ang boses ng mga magulang ni Malia mula sa labas. Nag-alala ang matandang mag-asawa na hindi ligtas si Malia na mag-isa sa bahay, kaya umuwi na sila kaagad. Napilitan si Jingtao na magtago sa aparador. Ngunit hindi pinansin ng ama ni Malia ang pagtutol ng kanyang anak na babae at dumiretso sa aparador upang ilagay ang maleta. Upang hindi magalit ang kanyang ina, kinailangan ng ama na itago si Jingtao papunta sa parking lot para umuwi. Ngunit pinalaan niya si Jingtao sa kotse. Kahit hindi ko alam kung bakit kayo naghiwalay, diborsyo ay diborsyo. Mariin siyang tumutol sa paminsan-minsang pagdalaw ng dalawa. Hindi makasagot si Jingtao, kaya kinailangan niyang sarilinin ang kanyang kalungkutan. Kinabukasan, inanyayahan ni Nalia at Yanli si Malia na sumama sa kanila sa yoga studio. Dahil dating ipinakilala ni Malia ang pilates na nakakatulong sa kalusugan ni Lia, hiniling ng dalawa kay Malia na maging kanilang instruktor. Sa kalagitnaan ng klase, nagpunta si Lia sa banyo. Hiniling ni Yanli kay Malia na turuan siya ng ilang simpleng galaw para makapag-ensayo sila ng kanyang asawa sa bahay. Habang nagtuturo, muntik nang matumba si Malia, ngunit mabilis siyang tinulungan ni Yanli. Ngunit may eksena kung saan nagkadikit ang dalawa at ang eksenang ito ay kinunan ni Xiaogaw na nasa labas ng pinto. Ayaw ni Lia na talikuran ni Yanli ang kanyang karera, kaya hiniling niya kay Malia na tulungan siyang makahanap ng isang maliit na bakuran na may magandang tanawin sa labas ng bayan. Umaasa siya na magpapatuloy si Yanli sa pagpipinta at siya ay magpapagaling doon. Sumang-ayon si Yanli sa kahilingan ng kanyang asawa. Natural lang na hayaan niyang si Malia ang maging kanyang manager. Sa araw ng pagpirma ng kontrata bilang ahente, nagpakuha ng litrato si Malia kasama si Yanli. Itinulak ni Lia si Yanli palapit kay Malia. Inakbayan ni Yanli si Malia. Wala namang ginagawa ang nanay ni Malia, kaya gusto niyang dalhin ng kanyang anak ang kanyang apo para maglaro sa kanya. Nagpadala si Malia ng litrato sa kanyang ina, kasama si Yanli. Sinabi niya sa kanya na nalutas na niya ang mahirap na problemang ito. Gusto lang ni Malia na magpasikat kaya in-upload niya ang litratong ito sa kanyang social media na may caption na "It's a match made in heaven." Nilagyan pa niya ng tag ang nanay ni Jingtao. Pagkatapos, agad siyang nagpahiwatig sa kanyang anak na sinasabing naghanap na si Malia ng bagong kanlungan kaya siya nag-divorce. Sa simula, pinaniwalaan ni Shenta o si Malia, ngunit pagkatapos ng malinaw na paliwanag ng kanyang ina, agad na nag-alinlangan ang kanyang paniniwala. Habang kalmado siyang nag-iisa sa kotse, nakita niya ang isang post mula sa isang pampublikong account na nagpasakit sa kanyang puso. Ang nilalaman ay tungkol kina Malia at Yanli na parang isang romance sa literary at artistic circles na pinagmalaki ang pag-ira ng isang hindi angkop na relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Hindi alam ni Malia ang tungkol dito at pumunta pa rin sa pribadong silid na na-reserve para hintayin si Jingtao upang ipagdiwang ang kanilang ika-negatibo 7 anibersaryo ng kasal. Ngunit naghintay siya ng matagal at hindi pa rin dumating ang kanyang asawa. Tinawagan niya si Jingtao. Sinagot ni Jingtao ang telepono, ngunit kakaiba ang tono ng kanyang boses. Hiniling ni Malia na puntahan siya at harapin siya tulad ng isang lalaki. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Malia na ang artikulong iyon ay sadyang pinalalaki lamang ang katotohanan dahil maraming tao ang nainggit ng pumirma siya ng kontrata kay Yanli. Tinanggap ni Jingtao ang paliwanag na ito, ngunit ang post sa profile ng kanyang biyenan ay nagdulot pa rin sa kanya ng pag-aalala. Personal na tinawagan ni Malia ang kanyang ina at tinanong kung bakit niya kinuha at ipinost ang litratong iyon na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng nanay ni Malia na ginawa niya lang iyon para pukawin ang nanay ni Jingtao para malaman niya kung gaano kahalaga si Malia. Nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. Humingi ng tawad si Jingtao sa pagiging makasarili. Ngunit pagkatapos magkabati ang mag-asawa, may isa pang gustong gumawa ng gulo. Lumabas na nakita rin ni Xiaogaw ang post sa pampublikong account. May nagkomento na si Jingtao ay isang lalaki, ngunit hindi niya kayang panatilihin ang kanyang asawa. Agad na ipinagtanggol ni Xiaogaw si Jingtao. Kasabay nito, ipinost din niya ang larawan ni Malia at Yanli sa Giphy. Nang lumabas ang larawan, lalo itong pinaniwalaan ng lahat. Sigurado na hindi malinaw ang relasyon ng dalawa. Sabay na nakita ni Jingtao at Malia ang larawang ito. Ang sunod-sunod na pagkakataon ay naging dahilan upang hindi na makapagpigil si Jingtao sa kanyang galit. Ang isang magandang anibersaryo ay biglang naging argumento. Gayunpaman, ang mastermind, si Xiaogaw, ay hindi pa tapos sa kanyang pinal na kalokohan. Hindi niya sinasadyang nakita ang pangalan ni Jingtao sa isang dating website. Upang matiyak kung diborsyado si Jingtao, tinawagan niya ang dating kumpanya. Nang makatanggap siya ng kumpirmadong sagot, agad na may plano si Xiaogaw sa kanyang isip. Habang kinakalimutan ni Jingtao ang kanyang kalungkutan sa kotse, kumatok si Xiaogaw sa bintana. Nagkunwari siyang nagbebake ng cake para sa kaklase ng kanyang anak, ngunit dahil hindi nabenta, ibinigay niya kay Jingtao. Hindi naman makatanggi si Jingtao, kaya tinanggap niya. Gustong malaman ni Malia kung sino ang nagpadala ng litrato, kaya pumunta siya sa Giphy. Kasama
kasama ang kanyang matalik na kaibigan para maghanap ng lead. Sa reception counter, nakita niya ito, ang kanyang sariling experience voucher. Sinabi ng staff na may isang babae na dumating para sa experience. Biglang naghinala si Malia, hinala niya na ang babaeng iyon ang lihim na kumuha ng litrato. Una, pumunta si Malia kay Jingtao para kunin ang susi ng kotse. Sa pamamagitan ng dashcam, malinaw niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang asawa at ni Xiaogao. Sigurado siyang ginamit niya ang discount voucher para lihim na kumuha ng litrato. Hinarap ni Malia si Xiaogao at binalaan siyang huwag gamitin si Jingtao. Ngunit sinabi ni Xiaogao na diborsyado na si Malia kay Jingtao at may magandang impresyon din siya kay Jingtao. Ako ay isang diborsyadong single mother. Siya rin ay isang diborsyadong single man. Kaya makatuwiran at malinaw na pursigihin ko siya. Napipi si Malia, biglang may malakas na boses na narinig sa tabi niya. May karapatan ako, babalaan kitang lumayo ka kay Jingtao. Ang biyenan ay naglalabas ng lahat ng kanyang galit. Nagdeklara siya na tuturuan niya ng leksyon ang Green Tea Bitch na ito kung mangahas siyang gumawa ng anumang bagay. Siya mismo ay isang single mother. Kahit pa siya ay dahon ng jade at sanga ng ginto, ay hindi makakatungtong sa bahay. Nahihiya si Xiaogao dahil sa pangaral kaya yumuko na lang siya at umalis. Tinawag ng biyenan si Malia sa isang tabi para tanungin. Payapa naman ang buhay niyo, bakit kayo naghiwalay? Tapos ngayon, diborsyado na kayo, pero tumakbo ka pa rito para hulihin ang third party. Sumagot si Malia na ang diborsyo ay para sa mas mabuting buhay. Hindi maintindihan ng biyenan ang iniisip niya, kaya sinabihan niya itong umayos. Pagkaalis ng biyenan, medyo naguluhan si Malia. Nagsimula siyang mag-isip kung tama ba ang desisyon niyang magdiborsyo noon. Kinabukasan, dinala ng nanay niya si Malia para makipag-date. Pinagalitan ni Malia ang kanyang ina, kahit sa pagpapakasal o pagdidiborsyo, lagi kang sobra sa panghihimaso. Pagkarinig nito, nasaktan ang nanay ni Malia. Ina at anak na babae nagtalo. Tumakbo si Malia sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan para kumalma. Hindi maintindihan ng matalik na kaibigan kung bakit hindi siya nagsasalita. Binigyan ni Xiaogao si Jingtao ng salamin. Inisip ni Malia na kahit wala si Xiaogao, may ibang babae pa rin na makakaalam ng balita. Hiwalay na si Jingtao at siya ang unang umatake. Gusto niyang malaman kung ang kanilang relasyon ay makakatagal sa pagsubok at naniniwala rin siya sa pagmamahal ni Jingtao para sa kanya. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, nakita ni Malia ang kanyang ina na umiinom ng alak mag-isa para mawala ang lungkot. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at sinabi ang dahilan kung bakit niya gustong harapin ang buhay mag-isa. Noong kolehiyo pa siya, nag-alaga siya ng pusa, ngunit nasanay siyang umasa sa ibang tao. Kaya ipinaubayan niya ang pusa sa kanyang matalik na kaibigan upang alagaan. Sa huli, nagkasakit ang pusa. Lumapit din siya sa kanyang matalik na kaibigan. Nang panahong iyon, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na sa huli ay makakaharap si Malia ng iba't ibang problema sa buhay. Bilang isang nasa hustong gulang, kailangan niyang matutong pumili at tanggapin ang mga kahihinatnan. Gusto ni Malia na patunayan iyon sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya niyang panagutan ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos marinig iyon, naunawaan ng kanyang mga magulang ang kanyang iniisip at nangako na hindi na makikialam sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, nagtiwala si Jingtao kay Malia na hindi siya ipagkakanulo para sa katanyagan at kayamanan, kaya tinulungan niya ang kanyang asawa na linawin ang iskandalo. Nakipagkita siya sa editor-in-chief upang questionin ito, subalit, pinalitan ang lahat ng pangalan sa artikulo ng mga titik. Hindi umamin ang editor-in-chief na si Malia iyon at mahigpit na hiniling ni Jingtao na maghanap siya ng ebidensya, kaya nakipagtulungan siya sa dating kasintahan ni Malia, na naging dahilan upang umamin ang editor-in-chief na ang artikulo ay tungkol kay Malia. Mayroong voice recording kaya hindi na makapagpaliwanag ang editor-in-chief. Kinabukasan, kusang loob siyang nagpunta sa exhibition hall upang personal na humingi ng tawad kay Malia. Hindi na pinag-usapan pa ni Malia ang editor-in-chief dahil na rin sa kanilang kabuhayan. Ngunit sa harap ng boss, ipinakita niya rito ang video na ipinadala ni Mina sa editor-in-chief. Malinaw ang ebidensya. Pinuna ng boss si Mina at sinamantala rin ni Malia ang pagkakataon na hilingin na hindi na dapat manghimasok si Mina. Huwag na dapat makialam sa anumang bagay na may kinalaman kay Yanli. Siyempre, pumayag ang amo. Nalutas ang krisis. Sinundo ni Malia si Jingtao pagkatapos ng trabaho at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa paghahanap ng ebidensya. Hindi rin naglihim si Jingtao. Sinabing may bahagi rin ang kanyang ex-boyfriend dito at diretsahang sinabi na labis siyang nagpapasalamat sa tulong nito. Ngunit ang katotohanan na ang kabilang partido ay may matagumpay na karera at single ay labis na ikinabahala ni Jingtao. Binigyan siya ni Malia ng pampalakas loob. Sinisigurado na sila ay mananatiling magkasama tulad ng kanilang pangako noong naghiwalay sila na ang pag-ibig ay mananatili pa rin doon. Sinabi ni Malia sa kanyang asawa na gusto niyang magpasalamat sa kanyang ex-boyfriend at kung nag-aalala si Jingtao, maaari siyang sumama. Tinanggihan ni Jingtao ang alok, ngunit kahapon, dahil sa pangyayaring ito, naunawaan niya na ang pagitan ng mag-asawa ay nangangailangan ng walang kondisyong tiwala upang maging matatag ang kanilang relasyon. Muling naglambingan ang dalawa, sumama rin si Kaka sa kasiyahan. Tahimik na tinamasa ng tatlong miyembro ng pamilya ang kanilang bihirang masayang sandali. Di nagtagal, isa pang bagyo ang dumating. Nagkukwentuhan ang tiya ni Jingtao at ang kanyang ama. Naghiwalay na raw sina Jingtao at Malia at mabilis na nakipagrelasyon si Malia sa isang sikat na pintor. Araw-araw lumalabas ang balita. Narinig ito ng ama ni Jingtao at muling nagalit, naghahanda na gumawa ng bagong kaguluhan. Sumama sina Malia at Jingtao sa kanilang anak na babae sa isang aktibidad sa kindergarten. Nagbunutan ang dalawa at gumanap bilang
Kasama ang ibang mga magulang, sa kasamaang palad, nabunot ni na Jingtao at Xiao Gao ang papel ng hari at reyna, habang si Mali naman ang mangkukulam. Sa panahon ng pagtatanghal, nakita ni Mali si Xiao Gao na pumalit sa kanyang pwesto, at patuloy pa itong lumapit kay Jingtao. Nakaramdam siya ng matinding galit. Maghiwalay nga kayong dalawa, mailinya ba ito? Pagkatapos ng palabas, nagkita muli si Xiao Gao at Mali sa banyo. Nagulat si Xiao Gao na hindi nagsasalita si Mali tungkol sa kanyang palihim na pagkuha ng litrato kasama si Jingtao. Diretsahang sinabi ni Mali na wala itong halaga sa kanyang paningin. Gaano man kalapit si Xiao Gao kay Jingtao, wala itong pagkakataon. Ayaw din magpatalo ni Xiao Gao, si Chu Jingtao at ako. Isang dalaga si Miss Nam at bukas na bukas akong hahabulin siya. Ang hamon ni Xiao Gao ay hindi nakaapekto sa magandang kalooban ni Mali. Masaya siyang umuwi para maghapunan kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Espesyal na nagluto ang kanyang biyenang babae ng paboritong ulam ni Mali. Gumanda rin ang kanilang relasyon. Nang handa na silang kumain, biglang dumating ang ama ni Jingtao na parang demonyo na hindi inanyayahan. Pagkapasok pa lang niya ng bahay, gusto na niyang magtanong at sisihin ang kanyang asawa sa pagtatago ng paghihiwalay ng kanilang anak. Pagkatapos ay tinarget niya si Mali at sinabi, "Mali, mula ngayon, hindi ka napapayagang pumasok sa pintuan ng bahay na ito." Ang isang masamang pangalan ay hindi magandang bigkasin. Gusto ni Jingtao na ipagtanggol si Mali, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Nagpatuloy ang biyenan sa pagpuna kay Mali. Pagkahiwalay pa lang, nagkaroon na ng iskandalo. Hindi matanggap ng pamilya Chu ang ganoong klaseng babae. Napaiyak si Kaka dahil sa pananakot ng kanyang lolo. Binuhat ni Mali ang kanyang anak at pinatulog ito. Paglabas niya, ayaw na niyang makipag-away pa sa kanyang biyenan, kaya dumiretso na siya sa kanilang bahay. Alam ng ina ni Mali na galit ang kanyang anak, kaya agad siyang gustong pumunta sa bahay ng kabilang panig para maningil. Nakita ito ng ama ni Mali at agad na lumabas para pakalmahin ang kanyang asawa. Nagbanta na maghahanap ng abogado para magsampa ng kaso at simulan ang pag-aagawan ng kustodiya kay Kaka sa kabilang pamilya, takot na baka masira ang bata. Kinabukasan, pumunta ang mga magulang ni Mali sa kindergarten para kunin si Kaka pauwi. Handa na silang sumakay sa kotse nang pigilan sila ng pamilya ng biyenan. Nagkasagutan ang apat sa harap mismo ng kindergarten. Nang lumingon sila, napansin nilang nawawala na si Kaka. Nasa opisina ni ex-boyfriend si Mali nang makatanggap siya ng tawag. Nakakainis dahil sa huling beses na humingi siya ng tulong kay ex-boyfriend para makahanap ng ebidensya. Nasayang ang oras nito. Ngayon gusto niyang magbayad gamit ang pera. Idinidiin na ayaw niyang magkautang ng pabor. Pagkababa ng tawag, tumawag naman ang kanyang ina. Dahil sa kagipitan, kinailangan niyang papuntahin si ex-boyfriend sa kindergarten. Umalis din si Jingtao mula sa opisina. Naghiwa-hiwalay silang lahat para maghanap. Si ex-boyfriend ang unang nakakita kay Kaka. Nang makita niyang may batang nakaskateboard na malapit nang bumangga kay Kaka, mabilis siyang sumugod upang saluhin ang bata. Lumapit ang mag-asawa at niyakap ang kanilang anak na babae na may matinding sakit sa puso. Sinisi ni Mali si Xiao Gao dahil sa pagsundo kay Kaka nang walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Xiao Gao na nakita niya si Kaka na umuwi mag-isa at nag-alala siyang baka may mangyari kaya isinama niya ito pauwi. Pinatotohanan ni Mali sa kanyang anak kung totoo iyon. Matapos itong kumpirmahin, hindi na niya sinisi si Xiao Gao. Upang mabawasan ang awkwardness, kusang loob na humingi ng paumanhin si Jingtao. Sinabi niya na labis na nag-alala ang kanyang asawa kaya medyo matalas ang tono nito. Nagpahayag si Xiao Gao ng pag-unawa. Naramdaman ni Mali ang matinding pagkabahala habang pinapanood ang pag-uusap ng dalawa at nang mag-alala si Mali kung nasaktan ba ang kanyang ex-boyfriend. Nagselos din si Jingtao. Nais ng malaking boss na ipadala si Jingtao upang magtrabaho sa ibang sangay. Kung mailipat siya pagkatapos ng 2 taon, maaari siyang direktang ma-promote at tumaas ang sweldo. Ayaw ni Jingtao na malayo sa kanyang asawa at anak, ngunit ang buwanang allowance na 8,000 dito ay nagpasaya sa kanya. Bukod pa rito, kung gusto niyang bumili ng sarili niyang bahay, kailangan niyang magtrabaho ng masigasig. Sinabi niya kay Mali ang tungkol sa paglipat ng trabaho. Ayaw ni Mali na magkahiwalay silang mag-asawa, ngunit para sa kinabukasan, pumayag na lang siya sa desisyon ng kanyang asawa. Nakakita ang biyanang babae ng ligaw na pusa sa subdivision at gusto niyang iwi ito bilang alagang hayop para kay Kaka. Nag-utos ang biyanan na palayasin agad ito. Ayaw niyang malantad si Kaka sa mga alagang hayop na posibleng may dalang sakit. Nang marinig ni Jingtao ang pagtatalo, mabilis siyang lumabas upang awatin sila. Kinuha niya ang litrato ng ligaw na pusa at in-upload sa kanyang personal na page. Nagtatanong kung may gustong mag-ampon. Agad namang sumagot si Xiao Gao sa comment section na gusto niyang mag-ampon. Dinala ni Jingtao ang pusa sa bahay ni Xiao Gao at hindi sinasadya ay nalaman niyang nagla-livestream si Xiao Gao. Pinagalitan din siya ng boss dahil hindi niya naabot ang pamantayan. Naunawaan din ni Jingtao na hindi madali para sa isang single mother ang magpalaki ng anak at dahil ang kanyang kumpanya ay isang live streaming company, maaari rin itong makatulong. Masayang pumayag si Xiao Gao na maaari ring gamitin ang pagkakataong iyon upang mapalapit kay Jingtao. Sa hating gabi, sinamantala ni Jingtao ang pag-alis ng biyenan at biyenan upang dalhin si Kaka para maglaro upang makipagtalik. Niyakap ng mag-asawa ang isa't isa, ngunit tulad ng dati, biglang umuwi ang mga magulang ni Mali kasama si Kaka. Pinatago ni Mali ang kanyang asawa sa silid, ngunit iginiit ni Kaka na matulog kasama ang kanyang ina. Pagkapasok pa lang ng bata, nakita na niya ang kanyang ama na nagtatago. Muling nabunyag ang lihim na date ng dalawa. Binalaan ng mga magulang ni Mali si Jingtao na huwag nang bumalik doon. Sinisi ni Mali ang kanyang mga magulang dahil sa kanilang malupit na pag-ugali. Pumayag si Jingtao sa kahilingan ng kanyang biyenan at biyenang babae. Tiniyak niya na sa loob ng 2 taon, ilalagay niya ang kanyang asawa at anak sa isang mas malaking bahay at
mamumuhay ng maayos. Umaasa siya na sa panahong iyon, papayagan na ng kanyang biyenan at biyenang babae na magkasama muli ang kanilang 3 miyembro ng pamilya. Kinabukasan, inihatid ni Mali si Jingtao sa sangay. Bago siya umalis, sinabi niya kay Mali na dalhin si Kaka upang madalas na bisitahin ang kanyang lolo't lola. Nag-alala siya na kapag walang tao sa bahay, mawawala ng kontrol ang kanyang ama. Tila may gustong sabihin si Jingtao. Maingat na inanalisa ni Mali, naghihinala na malupit ang biyenan niya sa kanyang biyenang babae. Upang makakuha ng ebidensya, nagdahilan siya na kukunin ang kanyang gamit upang magkabit ng nakatagong kamera. Kasabay nito, kapapasok lang ni Jingtao sa sangay. Ginulo na siya ng mga bagong kasamahan. Malinaw na alas negatibo 1:00 ng hapon ang meeting, ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na alas negatibo 2:00 ng hapon. Dahil dito, napagalitan siya ng boss dahil sa pagiging huli. Ngunit nang makipag-usap si Jingtao kay Mali, sinabi niyang napakabait at magiliw ang kanyang mga kasamahan sa kanya at maayos din ang kanyang buhay. Nagsisikap si Jingtao. Nakatuon din si Mali sa kanyang karera. Nang malaman niyang kailangan ng customer ng tulong sa pagkabit ng painting, kusa siyang nagdala ng kanyang kagamitan para tumulong. Kinilala ng customer ang kanyang profesionalismo at matagumpay siyang nakapagbenta ng painting. Paglabas niya ng bahay ng customer, nakatanggap si Mali ng tawag mula kay Yanli. Hiniling nito na i-print niya ang kontrata sa loob ng kalahating oras at ipadala sa kanya kung hindi ay makakaapekto ito sa paglagda ng kontrata. Upang makabalik sa kumpanya mula sa bahay ng customer, kakailanganin ng hindi bababa sa 1 oras na biyahe. Habang hindi alam ni Mali kung ano ang gagawin, nagkataon namang nakasalubong niya ang kanyang ex-boyfriend. Sa kanya nalaman na dito rin nakatira ang kanyang ex-boyfriend. Upang makatipid ng oras, tinanong niya kung may printer ito sa bahay. Pumunta si Mali sa bahay ng kanyang ex-boyfriend para i-print ang kontrata. Nalaman ng kanyang ex-boyfriend mula kay Yanli na hiwalay na si Mali. Tinanong din niya si Mali para kumpirmahin. Hindi umiwas si Mali. Kahit na natanggap na nilang dalawa ang divorce papers, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay pareho pa rin. Matapos ang mga issue sa kontrata, mabilis na bumalik si Mali sa kumpanya upang suriin ang kamera sa bahay ng kanyang asawa. Sa oras na ito, ang kanyang mga biyenan ay nasa bahay, nag-uusap kung paano magkakabalikan ang kanilang anak at ang asawa nito. Mahigpit ang ama ng kanyang asawa, nagbabanta na kung magpapakasal muli, kailangan munang humingi ng tawad ni Mali sa kanya at kay Jingtao. Itinuro ng ina ng kanyang asawa mula sa pananaw ng katarungan na may pananagutan din ang kanyang asawa sa paghihiwalay ng kanilang mga anak. Kung hindi siya magtatatag ng mga patakaran sa pamilya, paalisin si Mali. Kung hindi sana nila pinalaya si Mali, hindi sana humantong sa diborsyo ang mag-asawa. Sa galit, ibinuhos ng biyenan ang tasa ng tubig sa kamay ng kanyang asawa na naging dahilan ng pagkasugat nito at paglabas ng plasma. Nang makita ito ni Mali, agad siyang nagmaneho pa uwi sa bahay ng kanyang asawa, ngunit huminto siya sa ibaba ng gusali. Naisip niya na ang problemang ito ay dapat pag-usapan ng pribado sa kanyang biyenan. Paulit-ulit na pinutol ng biyenan ang tawag, ngunit patuloy na tumawag si Mali hanggang sa sumagot ito. Lolo ni Kaka, abalahin ko po kayong bumaba sa unang palapag. May gusto po akong sabihin sa inyo. Mangyaring sundin ninyo ang aking sinasabi, kung hindi ay kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Nagpunta ang dalawa sa isang coffee shop. Diretsong tinanong ni Mali ang kanyang biyenan kung bakit ito malupit. Kasabay nito, binalaan niya ang kanyang biyenan na huwag nang umulit. Agad na nagalit ang biyenan at handa nang saktan si Mali doon mismo. Ngunit hindi siya nangahas na gumawa ng gulo sa publiko. Kaya, tahimik na lang siyang umuwi. Sa pag-iisip, hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Mali ang nangyari sa bahay. Napansin ng biyenang babae na biglang may bagong bagay sa istante ng kabinet. Kaya, nahulaan niya na si Mali ang gumawa nito. Kinabukasan, muling tinanong ng biyenang babae si Mali. Umamin si Mali. Agad na umiyak ang biyenang babae. Hindi inaasahan na ipagtatanggol siya ni Mali. Hindi sinabi ni Mali kay Jingtao ang tungkol sa sugat ng kanyang biyenang babae. Itinago din ni Jingtao ang kanyang pagkadismaya sa pagiging pinipilit sa kumpanya upang makakuha ng posisyon sa lalong madaling panahon. Madalas mag-overtime si Jingtao hanggang hating gabi. Sa kanyang break, naglaro siya ng isang laro para gumaan ang pakiramdam. Nakita ni Xiao Gao ang interface ng laro ni Jingtao at nag-log in din para maglaro. Pinangalanan pa niya ang kanyang sarili sa laro na Strong Wind na nangangahulugang ang malakas na hangin ay nakakaalam ng malakas na damo. Napagkamalan ni Jingtao na nakakita siya ng isang napakahusay na kapartner sa laro, kaya kusa siyang nagsimulang makipag-usap. Pagkatapos, nag-usap sila ng ilang beses na parang magkapatid. Para mabawasan ang oras na mag-isa, kasama ang kanyang biyenan, pinayuhan ni Mali si Jingtao na i-enroll ang kanyang ina sa isang klase. Sumunod si Jingtao sa payo, kaya umuwi siya kinaumagahan at sinadya niyang iwasan ang kanyang ama. Ibinigay niya ang listahan ng bayarin sa kanyang ina. Upang mapayaman ang kanyang buhay, ipinalipat ng biyenang babae ang klase na inirehistro ni Jingtao sa klase sa pagkuha ng litrato. Hindi sinasadyang maging kaklase ni Jingtao ang ina ni Mali. Muling nagkasalubong ang dalawang biyenan at natural na hindi nawawala ang kanilang panunukso sa isa't isa. Ngunit nang magturo ang guro, nanatili pa ring malambot ang puso ng ina ni Mali at pinahiram niya ng panulat at papel ang ina ni Jingtao. Biyernes ang kaarawan ni Kaka. Nagplano sina Mali at Jingtao na magkasamang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak na babae. Nang matapos ang oras ng trabaho, handa nang umuwi si Jingtao dala ang regalo, ngunit pinapunta siya ng kanyang boss para mag-overtime. Sinabi niya na kaarawan ng kanyang anak na babae, kaya umasa siyang maunawaan siya ng kanyang boss. Hindi nga ako nakauwi sa kaarawan ng asawa ko.
Ano ba ang mas mahalaga, ang kaarawan o ang karera? Walang magawa si Jingtao kundi mag-video call at kumanta ng happy birthday sa kanyang anak. Kamakailan, nagbigay ng kuota ang kumpanya para suportahan ang mga bagong live streamer. Ibinigay ni Jingtao ang kuota kay Xiao Gao. Binuo na rin ang mga kaukulang plano para tulungan si Xiao Gao na baguhin ang kanyang estilo at dagdagan ang traffic. Kitang-kita ang kagalakan ni Xiao Gao. Sa araw, bukas siyang nakikipag-ugnayan kay Jingtao sa ngalan ng trabaho. Sa gabi, naging kaibigan niya sa laro at kusa siyang nakikipag-usap. Sa mungkahi ni Mali, bumili si Jingtao ng profesional na kamera. Gaya ng dati, sasamantalahin niya ang paglabas ng kanyang ama para mag-ehersisyo upang bigyan ng regalo ang kanyang ina. Labis ang tuwa ng ina. Hindi niya alam na habang hawak ang kamera, biglang bumalik ang ama ni Jingtao. Siya ay isang may bahay na nag-aaral pa sa klase para sa mga matatanda. Ano ang silbi ng pagiging biyenan kung hindi niya maturuan ang kanyang manugang at hinayaan pa itong akitin ang kanyang asawa na mag-aral ng mga walang kabuluhang bagay. Pagkatapos magbigay ng sermon, kinuha niya ang resibo at ibinalik ang kamera. Bago umalis, inutusan pa niya ang ina ni Jingtao na huwag sabihin sa kanyang anak. Narinig ni Mali mula sa kanyang ina na hindi dinala ng kanyang biyenang babae ang kamera sa klase. Ikinagulat niya ito. Pagkatapos buksan ang kamera, nalaman niyang kinuha pala ng kanyang biyenan ang kamera nang walang pahintulot. Galit na kinuha ni Mali ang kamera at ibinigay sa kanyang ina upang ibigay sa kanyang biyenang babae. Nagreklamo ang kanyang ina. Nagreklamo siya na kahit hiwalay na sila, pinapahalagahan pa rin niya ang kanyang biyenan. Kinailangan ni Mali na ipakita sa kanyang ina ang dating video. Nang malaman niya ang buong kwento, hindi lang sinuportahan ng ina ni Mali ang kanyang anak kundi tinulungan din ang kanyang biyenan sa klase. Hindi niya napigilan ang sarili at ibinigay ang kamera sa ina ni Jingtao. Palapit na ang Mid-Autumn Festival. Plano ng mag-asawang Mali na magkasamang magbakasyon, ngunit sa kasamaang palad, biglang nagpasya ang kumpanya na maglabas ng bagong produkto sa panahon ng Mid-Autumn Festival. Kailangan na namang sirain ni Jingtao ang pangako at tawagan si Mali para humingi ng tawad. Naiintindihan ni Mali ang mga hirap ng kanyang asawa, kaya nagpasya siyang dalhin ang kanilang anak para bisitahin siya. Naglaro si Xiao Gao ng laro at nagtanong kung paano ipinagdiriwang ni Jingtao ang Mid-Autumn Festival. Sinabi ni Jingtao na kahit kailangan niyang mag-overtime, ngunit pupunta ang kanyang asawa at anak para salubungin siya. Ang pahayag na ito ay nagtulak kay Xiao Gao na sirain ang family date ng tatlo. Alam niyang allergic si Kaka sa ice cream, kaya sinadya niyang tuksuhin ang bata na kumain ng ice cream mooncake. 4 na piraso ang sunod-sunod na kinain ni Kaka. Mahirap basahin ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Gao. Sa mismong sandaling iyon, isang magulang ang dumaan sa likod at hindi sinasadyang nabangga si Xiao Gao. Ang lahat ng tubig sa kamay ni Xiao Gao ay tumilapon kay Kaka. Sinabi ni Kaka na kinain niya ang ice cream mooncake kasama ang kanyang ina. Hiniling din ni Xiao Gao kay Kaka na huwag sabihin ang tungkol sa pagkakabasa sa kanya ng maruming tubig. Pag-uwi, nilagnat si Kaka. Sinisi ng ina ni Mali ang paaralan sa hindi pag-aalaga ng maayos sa mga bata. Ngunit hindi nila alam na ito ay plano ng isang tuso. Patuloy na sinasabi ni Kaka ang tungkol sa pagpunta para makita ang kanyang ama. Ngunit ayaw ni Mali na hayaang bumiyahe ang maisakit na bata. Kaya, labis siyang nanghinayang na sabihin sa kanyang asawa na hindi matutuloy ang pagtatagpong ito. Tumawag si Mali upang ipaalam kay Jingtao ang kalagayan ng kanilang anak na babae. Gusto ni Jingtao na magbakasyon para makita ang kanyang anak. Sinabi ni Mali na dapat siyang mag-concentrate sa trabaho. Nang gabing iyon, pumasok si Xiao Gao sa laro upang magtanong kung nagkasama ba ang pamilya ni Jingtao. Matapat na sinabi ni Jingtao na may sakit ang kanyang anak na babae, kaya hindi sila nagkita. Agad na sinabi ni Xiao Gao na malapit lang siya, kaya gusto niyang yayain siyang kumain. Nagtutulungan ang dalawa ng maayos sa laro at malayang nakakapag-usap. Kaya hindi tinutulan ni Jingtao ang pagkikita. Iminungkahi niyang mag-snack sa gabi sa isang kalapit na hotel. Labis na natuwa si Xiao Gao nang makamit niya ang kanyang layunin. Pagkatapos, habang inaalagaan ni Mali ang kanyang anak na babae, nakatanggap siya ng isang anonymous na mensahe. Nang mabasa niya ang mensahe, agad siyang sumugod kay Jingtao. Lalabas na sana si Jingtao nang makita niya ang lokasyon ni Mali. Alam niyang papalapit na ang kanyang asawa, kaya agad siyang nagpadala ng mensahe kay Xiao Gao na nagsasabing biglang nagkaroon ng emergency at hindi siya makakapunta. Dumating si Mali sa hotel na nabanggit sa mensahe. Kinatok ang bawat pinto sa paghahanap kay Jingtao, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, pumunta siya sa tirahan ni Jingtao. Pagkabukas ni Jingtao ng pinto, marahas na pumasok si Mali. Nang makumpirma na walang ibang tao sa silid, bumaling siya sa kanyang asawa at sinabing bigla niya itong gustong suriin. Kahit pinigilan siya ni Jingtao, tumalikod pa rin si Mali at umalis. Bagaman hindi nahuli si Jingtao na nakikipag-date sa iba, naniniwala siya na ang mensahe ay hindi walang basehan. Pagkatapos ihatid ang kanyang asawa, nakita ni Jingtao si Xiao Gao sa ibabang palapag. Nagpanggap si Xiao Gao na pumunta doon para mag-usap tungkol sa trabaho. Upang pasalamatan si Jingtao sa tulong nito sa trabaho, nagdala siya ng kaunting pagkain. Dahil mabait si Jingtao, hindi niya ito kayang tanggihan. Umuwi si Mali, natatakot sa kanyang ginawang kabaliwan kanina. Hindi niya makalimutan ang anonymous na mensahe. Tinawag ng ibang tao si Jingtao na asawa at nagkita sa hotel. Sa sandaling iyon, nawala siya sa kanyang katinuan. Kumalma si Mali at sinuri muli ang buong pangyayari. Naramdaman niya na si Xiao Gao ang nagpadala ng mensahe, ang taong naghahangad kay Jingtao. Nag-iisip din si Jingtao tungkol sa pag-inspeksyon ni Mali. Sa tingin niya ay nakatanggap si Mali ng impormasyon at sa araw na iyon, nagkaroon siya ng gana na makipagkita sa kanyang online friend. Ang bagay na ito ay alam lamang ng dalawa. Hula ni Jingtao na gusto lang ng kabilang panig na manggulo. Naisip ni Jingtao na napakakonsidente ang paglitaw ni Xiao Gao ng araw na iyon. Upang subukan si Xiao Gao, kusang loob siyang nagtanong tungkol sa
kasarian ng kabilang partido. Bakit mo ako kilala ng ganoon? Nag-aalala si Xiao Gao na mabunyag kaya nagsinungaling siya. Ang pagpapares ay itinakda ng sistema, ngunit ang pagiging magkasundo ay maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng tadhana. Nang makaramdam ng pagkabalisa si Xiao Gao, biglang tumunog ang doorbell ng kanyang bahay. Nagulat siya nang makita si Jingtao na nakatayo sa labas. Kaya, walang kamalay-malay niyang itinago ang kanyang telepono na nasa interface pa rin ng laro sa likod ni Jingtao. Tinanong ni Jingtao kung bakit siya nagpakita sa kanyang lugar ng gabing iyon. Nagsinungaling si Xiao Gao na nakatira ang kanyang dating asawa malapit doon, kaya iniuwi niya ang kanilang anak upang makipaglaro sa kanyang mga lolo't lola noong Mid-Autumn Festival. At pagkatapos ay ginamit ang pagkakataon na bisitahin si Jingtao. Ang paliwanag na ito ay tila makatwiran, ngunit may pagdududa si Jingtao. Ang tatlong miyembro ng pamilya ay nagdiwang ng Mid-Autumn Festival. Napansin ni Jingtao si Mali. Ang nasa ibang muod ay nag-aalangan na nagtanong kung bakit bigla siyang hinanap. May nangyari ba? Nagsinungaling si Mali na namimiss niya ang kanyang asawa, kaya siya pumunta. Pagkatapos ay sinabi niya na ayaw niyang magkalayo sila ng kanyang asawa. Tumanggi si Jingtao. Umaasa siyang pagkatapos ng 2 taon ng promosyon at pagtaas ng sweldo ay makapupunta siya sa sangay. Ngayon, kung susuko siya sa gitna, ang pangarap na makabili ng malaking bahay ay mawawala. Naiintindihan ni Mali ang pagsisikap ni Jingtao, kaya kinailangan niyang ayusin ang kanyang damdamin. Pagkatapos gumaling ni Kaka, aksidente niyang binanggit at inihayag sa kanyang ina na binigyan siya ni Auntie Gao ng 4 na muon cake na may ice cream noong araw na iyon. Sabi niya, tingnan mo, hindi naman sumakit ang tiyan ko. Napagtanto ni Mali ang bigat ng problema. Pagkatapos lang niyang magtanong ng detalyado, nalaman niya na alam ni Xiao Gao na allergic si Kaka sa ice cream, ngunit pinakain pa rin niya ito. Bukod pa rito, kasalanan ni Xiao Gao na nabasa si Kaka ng araw na iyon. Agad na nagalit si Mali at hinanap siya upang tanungin. Nang lumapit si Xiao Gao, agad niyang inilunsad ang sariling pag-atake. Tandaan mong mabuti ito, kung maglakas loob kang saktan ang aking anak na babae, sa susunod ay hindi lang simpleng pagbuhos ng tubig ang mangyayari. Basang-basa si Xiao Gao, nakatayo roon upang tanggapin ang kabayaran na nararapat sa kanya. Sa kabilang panig, ang larawan ng biyenan na kinunan ng guro ay umani ng papuri mula sa maraming matatandang kaklase. Kabilang dito ang nanay ni Mali, nakaramdam ang biyenan ng tagumpay na hindi pa niya nararanasan noon. Iyon ay ang iwanan ang lahat ng pagkakakilanlan. Maging iyong sarili lang. Ito ang unang gantimpalang pang-espiritual na natanggap niya. Ibalita sa klase ang tungkol sa paghahanda sa photo exhibit. Sana ay makadalo ang lahat kasama ang kanilang pamilya. Ibalita sa asawa ang balita. Patuloy niya itong pinipighati at minamaliit. Anong photo exhibit? Puro lang naman mga retiradong matatanda ang nagtitipon, nagpupurihan na parang mga bata. Gaya ng gusto ng biyenan, hindi sumama ang asawa. Tinawagan ni Tia Jingtao si Tia Jingtao upang ibalita sa kanyang anak ang magandang balita na hindi sasama ang masamang matandang lalaki. Kasabay nito ay nag-utos din siya. Kailangang dumalo ang kanyang anak dahil ang kanyang obra ay ilalagay sa sentro. Sa kasamaang palad, kailangan ni Jingtao na mag-overtime sa araw ng photo exhibition. Pinagalitan siya ni Mali at sinabing hindi kailanman lumiban ang biyenan sa anumang parent-teacher meeting niya. Ngayon ay oras na para kailangan ng biyenan ng pagkilala, kaya dapat siyang dumalo. Nang marinig ang mga salita ni Mali, umiti si Jingtao. Mas maalalahanin pa ang dating manugang na si Mali kaysa sa kanyang sariling anak. Sa araw ng photo exhibition, nagsinungaling ang biyenan na pupunta sa supermarket upang bumili ng itlog na may diskwento. Ngunit nakita niya ang kanyang asawa na mas maganda ang bihis kaysa karaniwan, kaya naghinala siya. Ang pamilya ni Mali at Jingtao ay naroroon na sa lugar. Iminungkahi ng guro na magkasama silang kumuha ng litrato. Sa sandaling handa na silang kumuha ng litrato, isang hindi magandang boses ang biglang narinig. Naghinanakit ang biyenan na niloko siya ng kanyang asawa at patuloy itong nagtatago ng mga bagay at dinala pa ang kanilang anak na lalaki at apo upang kumuha ng litrato kasama ang dating pamilya ng balat. Dito, sumugod siya at pinunit ang gawa ng kanyang asawa. Lumapit ang biyenan upang pigilan siya, nakiusap sa kanyang asawa na umuwi at mag-usap at igalang ang kanilang sarili sa publiko. Hindi siya nakinig, desidido siyang gawin na hindi makalimutan ng kanyang asawa na huwag siyang labagin. Hindi na nakayanan ni Jingtao, kaya dali-dali siyang sumugod upang balaan ang kanyang ama na huwag silang ipahiya sa lugar na ito. Nang makita niyang nakatingin ang lahat, itinulak niya ang kanyang anak at umalis na mayabang. Bumalik agad sa bahay ang mag-inang Jingtao. Galit pa rin ang ama at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang anak. Agad na sumugod ang ina at pilit na namagitan. Kaya niyang lunukin ang kanyang galit, ngunit hindi niya hahayaan na saktan ng kanyang asawa ang kanilang anak. Sa sobrang galit, padabog niyang isinara ang pinto at umalis. Pinunit ni Jingtao ang mga patakaran sa dingding at itinapon sa inidoro. Inaliw ng ina ang kanyang anak, sinasabing kahit nahihiya ang kanyang anak sa harap ng pamilya ni Mali, taos puso siyang nagpapasalamat sa kanyang anak dahil sa pagtulong sa kanya na mag-enroll sa klase para sa kanyang interes. Upang malaman niya na mayroon din siyang ibang paraan ng pamumuhay. Inamin ni Jingtao na mungkahi ito ni Mali. Nang marinig ito, labis na naantig ang biyenan. Nang bandang gabi, dumating si Mali upang aliwin si Jingtao. Ang sakit na dulot ng pamilya ay hindi maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita. Ikinalulugod niyang si Jingtao ay, sa kabila ng malupit na kapaligiran, ay naging isang matuwid at mabait na lalaki. Si Jingtao, na lumaki sa ilalim ng impluwensya ng kanyang ama, ay matinding nagnanais na makawala sa kamay ng demonyo. Hindi niya inaasahan na pagkatapos
matapos malampasan ang lahat ng mga balakid upang makarating sa malaking lungsod, hindi pa rin siya makatakas. Pauwi, nakita ni Jingtao si Xiaogao na humihila ng mabigat na bagay. Nagkunwari si Xiaogao na kaawa-awa upang humingi ng tulong kay Jingtao. Tumanggi si Jingtao. Ang huling pagpapakita ni Xiaogao sa kanyang tirahan ay talagang kahina-hinala. Bago malinaw ang lahat, mag-iingat si Jingtao na panatilihin ang kanyang distansya sa kabilang partido. Ngunit si Jingtao ay isang mabait na tao. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa batang tumutulong sa tabi upang tulungan si Xiaogao. Tiningnan ni Xiaogao ang likod ni Jingtao at ngumiti ng mapanlinlang. Kamakailan, ipinakilala ng dating kasintahan ang isang customer kay Mali. Pinili niyang makipagtulungan sa ibang manager. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay isang manloloko. Ang customer na naloko ay gumulo. Humingi ng tulong si Mali sa kanya upang mabawi ang pera. Hinanap ni Mali ang lugar ng manloloko, ngunit dinukot siya ng kabilang partido. Sinundan ni Jingtao ang lokasyon ng kanyang asawa at nakita niyang pumunta siya sa isang malayong lugar. Hindi rin matawagan ang kanyang telepono. Nag-alala siya na may mangyayari kay Mali, kaya dali-dali niyang tinawagan ang dating kasintahan at hiniling na suriin ang sitwasyon. Isinalaysay ng dating kasintahan ang insidente sa customer ni Mali. Agad na dumating ang customer upang iligtas si Mali. Sa wakas ay nakontak na ni Jingtao si Mali. Sasabihin na sana ni Mali sa kanya nang biglang pumasok ang isang empleyado at sinabi kay Jingtao na may nag-akusa sa kanya ng pakikipagsabuatan sa isang streamer upang kumita. Kumalat ang chismis tungkol sa malabong relasyon sa pagitan ni Jingtao at Xiaogao. Ipinaliwanag ni Jingtao sa kanyang boss na siya ay taga-suporta lamang sa legal na aspeto para sa streamer. Ngunit hindi pinakinggan ng boss ang kanyang paliwanag at inutusan si Jingtao na humanap ng paraan upang pigilan ang epekto ng chismis sa kumpanya at sinuspinde rin ang kanyang trabaho. Nag-alala si Jingtao na baka mali ang intindihin ni Mali, kaya agad siyang tumawag upang ipaliwanag ang kanyang pagtulong kay Xiaogao. Ito ay dahil sa pakikiramay sa mga ina na nag-iisang nagpapalaki ng anak at desidido siyang hanapin ang nagbato ng putik sa kanya. Bago malinaw ang lahat, sumang-ayon si Mali na bigyan siya ng oras upang mag-imbestiga. Kinabukasan, nalaman ni Mali na noong araw na siya ay dinukot, ipinaalam ng kanyang dating kasintahan sa customer upang iligtas siya. Hindi maintindihan ni Mali kung paano nalaman ng kanyang dating kasintahan ang kanyang lokasyon. Inamin niya na si Jingtao ang nagpaalam sa kanya. Lalo pang nagulat si Mali, biglang gumana ang kanyang utak na aalala ang software ng lokasyon sa telepono. Napagtanto ni Mali ang bigat ng problema. Ang lumang telepono ni Jingtao ay ginagamit ng kanyang biyenan. Pinalitan ni Mali ang telepono para sa kanya, ngunit nalito siya. Minamasa ng ina ni Mali ang biyenan ni Jingtao na pag-isipan ng mabuti kung ano ang ibig sabihin kapag sinuri ng isang babae ang telepono ng isang lalaki. Nakita ni Mali ang chat ni Jingtao at ng kanyang kaibigan sa laro na si Strongwind. Walang kakaiba sa kanilang pag-uusap, ngunit nagplano silang mag-dinner noong Mid-Autumn Festival. Ang biglaang pagdating ni Mali ay nagpakansela ng plano ni Jingtao. Ngayon, mas lalong naniniwala si Mali na inilagay ni Jingtao ang tracking device sa kanyang telepono upang malaya siyang makipagrelasyon. Pinayuhan siya ng kanyang dating kasintahan na huwag magsalita ng walang kapararakan na posibleng ang dahilan ay pag-aalala sa kabilang partido. Tumanggi si Mali na makinig sa anumang payo. Hiniling niya sa kanyang dating kasintahan na ihatid siya sa sangay upang harapin si Jingtao. Kapwa sila handa nang umalis nang biglang lumitaw ang dalawang nag-aalalang ina at nagpumilit na sumama. Upang maiwasan ang hinala, pinaupo ng biyenan si Mali sa likod. Ito ay upang mapanatili ang distansya mula sa dating kasintahan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jingtao na papunta si Mali dito. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina, sinabing pigilan niya agad si Mali. Hindi niya inaasahan na narinig ng lahat dito ng malinaw. Lalo silang naghinala na may ginawang kahihiyan si Jingtao. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Jingtao na pumunta si Mali ay dahil nagpupulong ang kumpanya upang lutasin ang problemang ito. Upang tulungan si Jingtao na linisin ang kanyang pangalan, inilabas ni Xiaogao ang mga naunang ebidensya. Ang mga taong nagkokomento ng paninirang puri. Si Jingtao online ang kanyang mortal na kaaway. Ipinahayag niya sa harap ng lahat na wala siyang anumang kaduda-dudang relasyon kay Xiaogao at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay hindi kailanman naghiwalay. Magpapakasal na silang muli. Kakasabi lang ni Jingtao nang biglang lumitaw si Mali at sinampal siya. Sinabi niya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Wala kaming planong magpakasal ulit. Nang makita na malapit ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mag-asawa, dali-dali silang umalis. Agad na tinanong ni Mali kung paano nalaman ni Jingtao ang kanyang lokasyon noong araw na siya ay dinukot at kung paano niya nalaman na pupunta siya doon ngayon. Nang makita niyang tahimik si Jingtao, inilabas ni Mali ang kasaysayan ng chat niya at ni Strongwind at kinwestiyon ito. Kinumpirma ni Jingtao na nilagyan niya ng lokasyon ang telepono ni Mali nang huli silang magkasama sa hotel upang maiwasan ang pagiging malapit ni Mali sa kanyang dating kasintahan. Ngayon ay naghihinala pa siya na si Strongwind ay si Mali mismo. Kung hindi, paano malalaman ni Mali na lalabas siya noong Mid-Autumn Festival at bigla na lang siyang susuriin? Hindi niya nakayanan, kaya ipinakita niya ang anonymous na mensahe na natanggap niya. Sinabi niya na lihim na kinunan ni Xiaogao ng litrato, sina Mali at Yanli, pati na rin ang mga ginawa ng demonyong iyon kay Kaka.
Nahulaan niyang si Xiao Gao ay si Strongwind. Hindi niya inaasahan na itong si Jingtao na hangal ay maghihinala sa kanyang asawa bilang si Strongwind. Ngayon lang napagtanto ni Jingtao na nililin lang siya ni Xiao Gao. Dinala niya si Mali sa kanyang tirahan at sinabi kay Mali na binoykot siya sa kanyang bagong kumpanya. Upang mabawasan ang stress, nag-download siya ng mga laro, ngunit tiyak na wala siyang anumang romantikong damdamin kay Strongwind. Sa kasalukuyan, ang problema sa pagitan ng dalawa ay si Xiao Gao. Sa sandaling ito, inarangan si Xiao Gao ng kalaban ni Jingtao sa tiro. Alam nitong interesado siya kay Jingtao. Pinaalalahanan ng taong ito na ang mga lalaki ang pinakamababang mapagkakatiwalaan. Pera lang ang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang business card kay Xiao Gao. Sinabihan niya si Xiao Gao na kung may kailangan siya, lapitan lang siya. Ginagawa rin ng biyenan ang lahat ng kanyang makakaya upang magkabalikan ang mag-asawa. Umaasa siyang tutulong din ang kanyang asawa. Ngunit, nagreklamo lang ito na kasalanan lahat ni Mali. Kailangan lang ni Jingtao ang divorce paper na iyon para maging malaya. Sa panahong iyon, sino ba si Mali? Siya ang nagtulak kay Jingtao na humanap ng init sa labas. Hindi na nakapag-usap ang matandang mag-asawa. Tinawagan ng biyenan ang kanyang anak at hiniling na humingi ng tawad kay Mali at makipagbati. Masayang nag-uusap ang mag-ina nang biglang pumasok ang baliw na ito at inagaw ang telepono. Pinuna niya ang kanyang asawa na walang alam. Kung magpapakasal ka, dapat magpakasal ka sa isang taong makakatulong sa iyo. Tulad ng iyong ina. Alam niyang kung anong klase ang kanyang ama, ngunit pilit pa rin siyang hindi bumibitaw. Tahimik lang siyang tiniis ni Jingtao. Pagkatapos magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono. Hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang ama na magsalita pa. Ang mag-asawa ay kailangang magkasama upang makilala si Strongwind. Pumunta sila sa napagkasunduang cave. Naghihintay si Jingtao sa pinag-usapan nilang lugar. Minanyobra ni Mali ang telepono upang akitin si Strongwind. Maingat na nag-check si Xiao Gao sa labas ng cave at nagpadala ng mensahe kay Jingtao. Ngunit hindi ginamit ni Jingtao ang telepono, ngunit sinagot pa rin ang mensahe. Tulad ng kanyang hula, nag-text siya na naghihintay siya sa labas ng pinto. Kaya lumabas sina Mali at Jingtao nang magkasama. Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Xiao Gao, kaya tumakas siya. Nakita ni Jingtao ang anino ni Xiao Gao, kaya agad niya itong hinabol. Tumakbo si Xiao Gao sa pet hospital at sinabing kukunin niya ang pusa para sa kapon. Ginamit niya ang sitwasyon para hilingin kay Jingtao na ihatid siya sa bahay. Nagdududa si Jingtao kung nagpapanggap lang siya, ngunit hindi siya sigurado kung siya nga ba si Strongwind. Kinabukasan, pumunta si Jingtao sa pet hospital upang tanungin kung kinapon ba ang pusa ni Xiao Gao doon. Nang makumpirma na hindi, napagtanto ni Jingtao na nilin lang siya. Pumasok lang si Xiao Gao sa pet hospital kahapon para magkunwari at takasan si Jingtao. Hinarap ni Jingtao si Xiao Gao. Nagdahilan si Xiao Gao na na-download na niya ang laro noon pa at ibinigay ang kanyang telepono kay Jingtao para suriin. Sinabing hindi pa niya ito nalalaro kailanman. Ngunit si Jingtao, mula simula hanggang wakas, ay hindi kailanman binanggit ang salitang ilaro. Kaya, si Xiao Gao ay parang pumalo sa kanyang sariling paa. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit ito ay nagmula sa kanyang pagmamahal kay Jingtao. Patuloy niyang kinukuha, gusto lang niyang maintindihan ni Jingtao kung sino ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Sinabi ni Jingtao na hindi siya nagkasala sa kanya, kaya bakit kailangan niyang gawin ito? Bukod pa rito, si Mali lang ang mahal niya. Kahit maghiwalay pa sila, gusto lang niyang protektahan si Mali. Nai-record ni Jingtao ang kanilang pag-uusap para pakinggan ni Mali. Ngayon, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa ay sa wakas ay nalutas na. Pareho silang nag-iisip tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Iniisip ni Jingtao ang kanyang pamilya, kaya gusto niyang lumipat pabalik sa punong tanggapan. Tumanggi si Mali. Ang nangyari sa panahong ito ay nagpakita sa kanya ng problema sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman niya na kailangan nilang magpalamig muna. Tungkol naman kay Xiao Gao, ang masama ay may masamang katapusan. Una, dumating ang may-ari ng bahay at sinabing kailangan niyang bayaran ang lahat ng pera sa loob ng isang linggo. Kung hindi ay kailangan niyang lumipat. Pagkatapos, tumanggi ang dating asawa na magbigay ng suporta sa anak. Binigyan siya nito ng isang tumpok ng shopping carts. Agad na nangangailangan ng pera si Xiao Gao, kaya nakipag-ugnayan siya sa kalaban ni Jingtao at gustong makipagtulungan sa kabilang partido. Siya ay tinanggal sa trabaho sa kumpanya, kaya gusto niyang gamitin ang iskandalo sa pagitan ni Xiao Gao at Jingtao upang tulungan si Xiao Gao sa livestream sales. Ngunit bago iyon, kailangan niya si Xiao Gao na maghiganti kay Jingtao para sa kanya. Pumunta si Xiao Gao sa kumpanya. Sinabi niya na ang iskandalo sa pagitan niya at ni Jingtao ay totoo. Sinabi raw ni Jingtao sa kanya na tulungan siyang talunin ang kanyang kalaban at lutasin ang kasalukuyang krisis at pagkatapos ay maaari na silang magpakasal. Kinaya ng isa na magsalita, sinabing na post na niya ang kwento ng pag-ibig nilang dalawa online. Kung hindi naniniwala, maaari itong tingnan doon. Sa sandaling nahaharap si Jingtao sa krisis ng tiwala, dumating si Mali sa kumpanya at binigyan siya ng recording. Kapag pinatugtog ito, malalantad ang tunay na mukha ng demonyong iyon. Malilinis din ang pangalan ni Jingtao. Ngunit ayaw ni Jingtao na labanan ang kasamaan ng kasamaan. Alam niya ang epekto ng opinyon ng publiko sa isang tao. May anak pa si Xiao Gao, kaya ayaw niyang magdusa ang bata. Nang makita siyang matigas ang ulo at hangal, galit na
na tinalikuran siya ni Mali. Bumalik si Jingtao sa kumpanya. Sinabi ng boss na masama ang epekto ng insidenteng ito sa kumpanya, kaya nagpasya siyang tanggalin si Jingtao sa trabaho. Hindi inaasahan ni Jingtao na matapos ang 15 taon ng paglilingkod na parang kabayo dito, ito ang magiging katapusan. Sinimulan ni Jingtao na maghanap ng bagong trabaho matapos mawala ng trabaho, ngunit malaki ang epekto ng chismis. Mayroon pang mga taong kumuha ng telepono upang mag-record at mag-shoot. Mayroon pang mga kumpanyang nagsabi sa kanya na samantalahin ang init ng iskandalo upang maging live streamer. Walang magawa si Jingtao, kaya napilitan siyang magmaneho ng taxi. Dumating ang kanyang ina sa kumpanya upang hanapin si Jingtao. Nalaman lang niya na nagbitiw na ang kanyang anak noong nakaraang linggo. Hindi niya makontak si Jingtao, kaya napilitan siyang pumunta sa art gallery para hanapin si Mali. Galit si Mali dahil inisip ni Jingtao si Xiaogao at hindi inilabas ang recording. Sinabi niya na hindi na siya kailanman makikipag-ugnayan kay Jingtao. Humingi ng tawad ang biyenan kay Mali. Alam niyang marami siyang pinagdaanan sa kasal nila, ngunit umaasa pa rin siyang isasaalang-alang ni Mali ang kanilang pagmamahalan noon at hindi sila maghihiwalay ng madali. Sa huli, dumaan sila sa pagmamahalan hanggang sa pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Hindi madali ang paglalakbay. Ang mga salita ng biyenan ay nagpalalim ng pag-iisip ni Mali. Humingi ng tulong ang biyenan sa ina ni Mali upang pakalmahin ang relasyon ng dalawang bata. Ang ina ni Mali, hindi rin nasisiyahan sa ginawa ni Jingtao. Pagkatapos, naisip niya na mag-aalala rin si Mali dahil nawala ng trabaho si Jingtao. Kaya, nagbigay siya ng payo sa kabilang partido. Lihim na sundan si Mali. Kung lalambot ang puso ni Mali, tiyak na hahanapin niya si Jingtao. Sinunod ng biyenan ang payo at sinundan si Mali patungo sa tirahan ni Jingtao. Pinagalitan ni Mali si Jingtao dahil mas pinili pa niyang mawala ng trabaho kaysa ilabas ang recording na naglalantad kay Xiaogao. Labis niyang hinahamak ang ugali nitong pagtakbo kapag may problema. Ipinaliwanag ni Jingtao na dito na nagtatapos ang problema. Ayaw na niyang masangkot sa tama o mali, gusto lang niyang lutasin ang problema sa sarili niyang paraan. Nakita ni Mali na hindi pa rin niya alam kung paano. Para mabago ang kanyang isip, galit siyang tumalikod at umalis. Sa sobrang pagmamadali, sumugod palabas ang biyenan at hiniling sa kanyang anak na humingi agad ng tawad kay Mali. Naisip ni Jingtao na hindi siya karapat-dapat sa ngayon, kaya hindi niya hinabol. Ikinuwento ng biyenan sa ina ni Mali ang tungkol sa recording at hinanap din niya si Xiaogao upang pagbayarin ito, ngunit nalaman niyang lumipat na si Xiaogao. Nalungkot ang biyenan, ngunit may magandang balita ang ina ni Mali. Nakita niya ang recording sa silid ni Mali. Mula ngayon, kailangan nilang matutong mag-usap online para kontrahin si Xiaogao. Tingnan mo, si Gao Hajing ay nagpapanggap na Birheng Maria, ngunit sa totoo lang ay isang green tea. Sa panlabas ay isang puting lotus, ngunit sa katotohanan ay isang itim na lotus. Tingnan mo, napakasimple lang, hindi ko pa rin maintindihan. Nag-organisa si Mali ng art exhibit para kay Yan Li, ngunit sinadya siyang tanungin ng mga mamamahayag tungkol sa iskandalo ni Jingtao. Nakita rin ni Jingtao ang video kung paano pinahirapan si Mali. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil sa pagkakasangkot ng kanyang pamilya. Upang baliktarin ang sitwasyon, kailangan niyang makahanap ng mas maraming ebidensya. Inimbestigahan niya ang video sa gate ng kindergarten at malinaw na nakita si Xiaogao na nagbuhos ng tubig kay Kaka. Ginagamit ni Xiaogao ang iskandalo para sa livestream sales, ginagawa ang kanyang sarili na biktima ng panloloko ni Jingtao. Ang ina na nag-iisang nagpapalaki ng anak ay sinaktan ni Mali. Hindi ko alam. Nagkasundo raw si Jingtao at ang kanyang dating asawa na si Mali na magpakasal muli, ngunit niloko niya raw ako at sinabing gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ko. Ang dating asawa raw ni Jingtao na si Mali ay nanakit pa raw sa akin. Pinutol niya raw at sinadya ang video kung saan pinuntahan ni Mali si Xiaogao upang pagbayarin. Ginamit niya raw ang issue ni Kaka para manipulahin ang opinyon ng publiko. Nasaksihan nila ang mga netizen na naloko ng pagkatao ni Xiaogao. Nag-umpisa na ring mag-livestream ang dalawang ina, diretsahang hinaharap si Xiaogao. Inilabas ng nanay ni Mali ang audio recording ni Xiaogao para mamulat ang mga netizen. Huwag daw magpalin lang sa e-green tea. Detalyado rin nilang ikinuwento kung paano sinadya ni Xiaogao na sirain ang relasyon ng mag-asawa, kasama na ang pagsisinungaling na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ni Jingtao. Hindi agad nakasagot si Xiaogao. Mabilis na ipinaalala ng kalaban ni Jingtao sa kanya na lumaban. Pagkatapos, nagsimulang idiin ni Xiaogao na binago ang recording. Hindi na nakapagtimpi ang biyen ng babae nang marinig ito. Ikaw na berdeng tsaa, huwag kang manira ng kapwa. Demonyo ka, alam mo sa sarili mo ang ginagawa mo, maaga o huli ay babalikan ka ng karma. Nagkagulo ang dalawang panig sa live broadcast room, kaya mabilis itong naging viral. Unti-unting naglalakad ang biyen ng lalaki nang biglang tinawag din siya ng mga naninirahan sa komunidad na nanonood ng livestream nang makita ang kanyang asawa sa online. Agad siyang nagalit. Sa gitna nito, nagreklamo ang ina ni Mali na pagod na sila. Ngunit ang taong sangkot na si Jingtao ay hindi makita. Naniniwala ang biyen ng babae na may sariling dahilan ang kanyang anak. Sa katunayan, nagpunta si Jingtao para kausapin si Xiaogao. Ipinakita niya sa babae ang video na nagpapakita ng pagbuhos nito ng tubig kay Kaka at pagkatapos ay pinatugtog din ang recording. Bago pumunta si Jingtao dito, nagpunta siya sa kindergarten para makipagkita sa kanyang anak. Tinanong ni Xiaogao ang bata kung pupunta ba ito sa bahay ng kanyang ama sa Mid-Autumn Festival. Hindi marunong magsinungaling ang mga bata, kaya sinabi ng bata kay Jingtao na matagal na siyang hindi nakikipagkita sa kanyang ama.
Binalaan ni Jingtao si Xiaogao na dahil sa bata, bibigyan niya pa ito ng isang pagkakataon. Kung magpapatuloy pa rin ito sa pagtanggi, ilalabas niya ang lahat ng ebidensya. Kapag nangyari iyon, hindi lamang siya ang masisira, kundi pati na rin ang bata. Alam ng matatalo si Xiaogao kaya't sa kabila ng pagpigil ni Liu Zai, bumalik siya sa live stream room at sinabing ang lahat ng sinabi niya ay gawa-gawa lamang niya at humingi siya ng taos-pusong paumanhin kay Jingtao at Mali. Matapos manalo sa laban, magkasamang nag-inuman ng tsaa ang ina ni Mali at ang biyen ng babae at nagalak sa kanilang tagumpay. Lingid sa kanilang kaalaman, pagkaupo pa lamang nila ay dumating ang malas na espiritu upang sigawan ang kanyang asawa. Alam na ng buong mundo na nakipagtalo ka online, hindi ka ba nahihiya? Lumapit ang ina ni Mali upang sabihin na ginawa nila iyon upang tulungan si Jingtao na linisin ang kanyang pangalan at makuha ang hustisya. Ngunit ang malas na espiritong ito ay ayaw pa ring sumuko. Ginagawa ng mas masahol pa sa baboy at aso ang pag-insulto sa mga magulang ni Mali. Galit na galit si Tatay Mali kaya agad siyang nakipagsolo sa kalaban. Nakita ni Nanay Mali na mahirap kontrolin ang sitwasyon kaya dali-dali niyang tinawagan ang kanyang anak. Sa oras na ito, dumating si Jingtao para hanapin si Mali. Nang malaman ang sitwasyon sa itaas, sabay silang tumakbo. Malaki ang pagtatalo ng biyen ng lalaki at mga magulang ni Mali. Nagmakaawa ang biyen ng babae sa kanyang asawa na huwag nang maging bastos. Igalang ang kanyang anak. Gusto pa nga niyang lumuhod at magmakaawa sa matanda na huwag nang magpakita ng kasamaan. Kalmado na rin siya, ngunit nang makita niya ang kanyang asawa na yumuko at humingi ng paumanhin sa kabilang pamilya, nagkaroon siya ng seizure. Lumapit siya at itinulak ang kanyang asawa. Nang pumasok sina Jingtao at Mali, nakita nila ang eksenang ito. Nang makita pa rin sinisisi ng ama ang kabilang panig, galit na galit si Jingtao, kaya lumapit siya at hinawakan sa liig ang ama. Sinisingil ito kung paano nito inapi ang ina sa nakaraang mga taon. Dahil sa wala ng kontrol ang lahat, tinawag ni Mali ang pulis. Iminungkahi ng pulis na pag-usapan na lamang ng pamilya ang kanilang problema, kaya pinakawalan si Wenshen. Ipinagmalaki niya kay Jingtao na dinala niya ang kanyang sariling ama sa istasyon ng pulisya, na hindi pa nangyari kailanman. Yumuko si Jingtao at walang sinabi. Sinabi ni Mali sa kanya na umuwi muna at dalawin ang kanyang ina. Kinabukasan, isang customer na gustong ligawan si Mali, si Zhouyu, ay namuhunan sa gallery at naging bagong amo. Agad na nagsumite si Mali ng kanyang resignation. Dinala siya ni Zhouyu sa bodega, ipinakita sa kanya ang kanyang koleksyon ng mga pinta. Pagkatapos, si Mali, na-realize niya na ang lahat ng iyon ay mga naunang gawa niya. Gustong mamuhunan ni Zhouyu kay Mali para maging pintor ito, na nagpasigla ng kanyang pangarap sa sining. Ito ang pinakamalapit na nakamit ni Mali ang kanyang pangarap. Nag-atubili sandali, ibinahagi ni Mali sa kanyang matalik na kaibigan ang kanyang panloob na paglaban. Gusto niyang maging full-time na pintor, ngunit may pagnanasa si Zhouyu sa kanya. Ang pagtanggap sa pamumuhunan ni Zhouyu ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang nagtataksil. Sinuri ng kanyang matalik na kaibigan na ang pagtanggap ng pamumuhunan ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa pagtatapat ni Zhouyu. Dapat sakupin ni Mali ang pagkakataon upang matupad ang kanyang matagal ng pangarap. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa huli ay tinanggap ni Mali ang alok ni Zhouyu. Nagpasya siyang maging pintor at magsimula ng bagong buhay. Habang umiinom at nagdiriwang kasama si Zhouyu, dumating si Jingtao at nagkataong nakita ang eksenang ito. Binaliwala ni Jingtao ang presensya ni Zhouyu at diretsahang sinabi ang kanyang saloobin. Alam kong puno ng butas ang ating relasyon. Wala akong karapatang hilingin sa iyo na bumalik at wala rin akong maipangako sa iyo. Ngunit hindi ako susuko. Gusto kong magsimula ulit tayo. Naantig si Mali sa mga salita ni Jingtao, ngunit tumanggi pa rin siya. Kahit si Jingtao o si Zhouyu, ayaw niyang pumili sa ngayon. Gusto lang niyang magtuon sa pagpipinta at magsimula ng bagong kabanata. Malungkot na uminom si Jingtao, kasama ang kanyang pinsan, habang umiiyak, naaalala ang masayang panahon nila ni Mali. Mahal niya si Mali at alam niyang wala na siyang karapatang makialam sa buhay nito. Ngunit gusto pa rin niyang magmakaawa na bumalik ito. Ngunit sa huli, nawala na ang lahat. Kinabukasan, tinawag ng ama ang tatlong magkakapatid at si Mali pa uwi. Nagtinginan ang lahat, hindi alam kung anong gagawin ng matanda. Jingtao, ipinapahayag ko na, dahil sa iyong pagiging bastos sa akin, mula ngayon ay tapos na ang lahat sa atin. Sa harap ng lahat, binasa niya ang liham na pumutol sa kanilang relasyon bilang mag-ama na nagpapatunay na hindi na niya anak si Jingtao at gusto niyang kunin ang honeymoon house. Jingtao, inatasan siyang umalis sa loob ng 3 araw at dahil si Kaka ay galing sa lahi ng pamilyang Chu, aalagaan siya ng mga ito. Ayaw makipagtalo ni Mali sa walang kabuluhang taong ito, kaya galit siyang umalis. Naghanap din ng dahilan ang pinsan para umalis. Kinuha ng baliw na matandang ito ang orihinal na papeles ng bahay at ang tala ng utang ni Jingtao. Nangako si Jingtao na babayaran siya, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang matanda at idinagdag na siya ang nagdedesisyon sa pamilya Chu. Kinamuhian ng ina ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Naghintay siya na lumabas si Jingtao. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng kanyang reklamo sa walang kwentang taong ito at humingi ng diborsyo. Si Jingtao ay magtatrabaho sa isang subcontractor na kumpanya sa labas ng bayan. Napagtanto niya na lumalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Mali. Nagpasya siyang hayaang mauna si Mali. Bago umalis, binigyan niya si Mali ng karagdagang kasunduan sa diborsyo. Kalahati ng ari-arian ay kay Mali at si Kaka ay aalagaan niya. Ayaw tanggapin ni Mali ang resulta na ito. Sa galit, hiniling niya kay Jingtao na huwag nang magpakasal at magkaanak sa hinaharap. Nang pumayag si Jingtao sa bawat kondisyon, tumalikod siya at umalis. Alam niya na ang pagbitaw ay ang pinakamabuting pagpipilian para kay Mali. Si Jingtao ay nagsimula
nagsisimula muli sa isang bagong kumpanya, nagpupuyat, nagtatrabaho ng husto upang malampasan ang psikolohikal na agwat at nagnanais ng matatag at matagalang pag-unlad. Nagdao si Zuyu ng isang pampublikong seremonya ng pagpirma ng kontrata kasama si Mali. Dahil sa paggalang kay Zuyu, masigabong pumalakpak ang lahat. Ngunit nang hawakan ni Mali ang baso para makipag-usap, walang sinumang pumansin. Natural na naunawaan ni Mali ang takbo ng mundo, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Determinado siyang gumawa ng mga nagawa upang patunayan ang kanyang sarili. Kinagabihan, nakikipag-video call si Jingtao sa kanyang anak. Sinabi ng kasama niya sa kwarto na masyadong maliwanag ang ilaw, kaya kailangang hilahin ni Jingtao ang kurtina. Nakaupo sa kama, nakipag-usap siya kay Kaka. Pinatulog ni Mali ang kanyang anak at nang makita niya ang simpleng pamumuhay ni Jingtao, labis siyang nabalisa. Matapos patayin ang device, kumuha si Mali ng alak at uminom. Lumabas ang kanyang ina para samahan siya. Hula niya ay nag-aalala ang anak niya sa kanyang dating asawa. Nagbahagi si Mali ng kanyang saloobin sa kanyang ina. Inisip niya, umalis si Jingtao para magtrabaho sa ibang lugar para lang makipagtalo sa kanya. Feeling naman ni nanay, mas mature na si Jingtao ngayon. Dati, laging mataas ang tingin niya sa sarili. Ngayon, dahil hindi na siya makapag-akyat ng matataas na posisyon, nagtatago na lang siya. Tinanong ni nanay si Mali kung sino ang mas gusto niya, ang ex-boyfriend niya o si Zuyu. Sinabi ni Mali na huwag na siyang magsalita ng kung ano-ano. Gusto lang niyang mabuhay mag-isa kasama si Kaka. Sinusuportahan ni nanay ang desisyon ng kanyang anak at dahil dati ay nag-post siya ng impormasyon ng kanyang anak sa isang dating website, humingi rin siya ng paumanhin. Nagdao si Zuyu ng solo exhibition para kay Mali. Ang pangarap niya sa loob ng maraming taon ay natupad. Labis na natuwa si Mali. Humingi siya ng dagdag na payo kay Yanli para sa kanyang trabaho. Diretsahang sinabi ni Yanli na may talento si Mali. Ngunit hindi siya karapat-dapat sa ganoong pagpapakilala. Hindi rin siya dapat masyadong pinupuri. Pinayuhan din ng dating may-ari ng gallery si Mali na mula nang dumating si Zuyu. Nagbago ang gallery at dapat mag-ingat si Mali. Naapektuhan ang magandang kalooban ni Mali. Tinanong niya si Zuyu kung bakit siya namuhunan sa kanya. Sinabi ni Zuyu na nakita niya ang kanyang sarili kay Mali. Ano man ang kanyang gawin, hindi siya binibigyan ng halaga ng kanyang ama. Gusto niyang gumawa ng mga nagawa upang magbago ang pananaw ng kanyang ama. Nagkataon na may talento si Mali sa sining, walang suporta, at uhaw sa tagumpay, kaya naniniwala si Zuyu na kung magsasama sila, lilikha sila ng bagong mundo. Naantig si Mali sa mga salita ni Zuyu at nangakong hindi niya bibigyan ang kanyang mga inaasahan. Ibinigay ni Zuyu kay Mali ang dibidendo mula sa pintura ito ay ang unang bayad pa lamang. Magkano? 1,048,000. Pinagtawanan ni Zuyu si Mali dahil parang hindi pa raw ito nakakita ng pera sa mundo at sinabing simula pa lamang ito at tutulungan niya itong makabenta pa ng mas maraming pinta sa hinaharap. Umuwi si Mali at ibinigay ang pera sa kanyang ina na labis na ikinatuwa nito. Nang gabing iyon, muling nakipag-video call si Kaka sa kanyang ama. Sinabing kumita ang kanyang ina ng mahigit 1,000,000 res. Pinayuhan ni Jingtao si Mali na ang mabilis at madaling paghahanap buhay ay may kasamang panganib kaya dapat itong mag-ingat. Inisip ni Mali na pinaghihinalaan siya ni Jingtao kaya hindi na niya ito pinansin. Ang kumpanya ni Jingtao. Kailangan niyang iulat ang plano sa kliyente ng bangko. Pagkatapos, natuklasan ni Jingtao na may butas ang plano. Gumawa siya ng isa pang plano sa pinakamaikling panahon at matagumpay na nakakuha ng papuri mula sa kliyente. Tiningnan ng team leader at mga kasamahan si Jingtao ng may paghanga. Ibang bagay ang pinagkakaabalahan ni Jingtao. Tinanong niya ang kliyente kung ang gawa ng isang artista ay nabenta sa presyong mas mataas kaysa sa personal na pananaw at antas. Money laundering ba ito? Nang marinig ang sagot ng kabilang panig na ganap na posible, lalo pang nagduda si Jingtao. Sinuri niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Zuyu magdamag. Lalong nag-aalala si Jingtao sa kalagayan ni Mali. Gusto ng pinuno ng departamento na i-promote at taasan ang sweldo ni Jingtao. Nag-aalala si Jingtao sa kalagayan ni Mali, kaya gusto niyang humingi ng leave para umuwi. Nang makita niyang hindi ito pinayagan, inalis niya ang kanyang at diretsong nagbitiw. Nagtungo si Jingtao upang bisitahin at imbestigahan ang 3 pintor na niloko ni Zuyu para sa money laundering. Ang diskarte ni Zuyu sa bawat pintor ay pareho. Una, tulungan silang magdaos ng art exhibition. Pagkatapos ay humanap ng organisasyon para magkaroon ng auction upang lumikha ng ilusyon na sikat ang pintor. Pagkatapos, gagamitin niya ito para magbenta ng mga pinta. Ngunit matapos ang maraming pagkakataon ng maling gawaing iyon, nagkaroon ng masamang reputasyon ang mga gawa ng pintor at hindi na nabenta. Walang pakialam si Zuyu sa buhay o kamatayan ng kabilang panig at naghanap pa ng bagong tao para ipagpatuloy ang kanyang money laundering scheme. Hinanap ni Jingtao si Mali at sinabing ginagamit siya ni Zuyu. Ngunit inakala ni Mali na nainggit lang si Jingtao sa kanyang tagumpay, kaya ayaw niyang makinig sa payo ni Jingtao. Habang nagpupumilit silang dalawa, tinawag ni Zuyu ang security para paalisin si Jingtao. Dahil sa desperasyon, nagmakaawa si Jingtao kay Mina na tulungan siya. Sinadya ni Mina na buhusan ng alak si Mali at pagkatapos ay hinila niya ito sa itaas para magpalit ng damit. Naghihintay doon si Jingtao. Ibinigay niya ang mga nakalap na ebidensya kay Mali at sinabing ang kumpanya ng ama ni Zuyu ay pinaghihinalaang naghugas ng pera.
at pumasok na sa yugto ng paglilitis. Kaya napilitan ang ama ni Zhuyu na umatras, ngunit tumagal lamang ito ng 2 taon. Ngayon, namana na ni Zhuyu ang ari-arian ng kanyang ama, kaya nagsimula na rin siyang gawin ang dating gawain. Nakita na ni Mali ang tunay na kulay ni Zhuyu. Sakto namang dumating ito, agad na tinanong ni Mali kung ginagamit ba siya nito. Nang makita ni Zhuyu na nabunyag na ang katotohanan, umamin din siya. Ngunit iniisip niya na walang bagay na hindi kayang lutasin ng pera. Gusto niyang bayaran ang mga ebidensyang nakalap ni Jingtao. Gustong hilahin ni Jingtao si Mali palabas at gusto ring bigyan ng katarungan ang pintor na niloko. Hindi siya tatanggap ng suhol. Nakita ni Zhuyu na hindi maganda ang sitwasyon, kaya nagsimula siyang atakihin si Mali gamit ang mga salita. Kung wala ako sa likod para tumulong, mabebenta ba ang pinta mo ng pito? Wala lang yan kundi mga basurang papel. Kumampi si Mali kay Jingtao. Mas gugustuhin niya ang hindi na magpinta kailanman kaysa maging kasangkapan sa money laundering. Ni-record ni Jingtao ang sinabi ni Zhuyu. Sinabi naman ni Zhuyu kay Jingtao na nakakapit ito sa saya ng asawa. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa hindi pagkakasundo. Sinunod ni Mina ang naunang utos ni Jingtao at tinawag ang pulis. Nagpasalamat ang pulis kay Jingtao sa pagbibigay ng recording at ebidensya dahil matagal nang minamanmanan ng pulis ang kumpanya ni Zhuyu. Kapag may ebidensya na, maaari na siyang kasuhan. Hindi alam ni Mali na hindi niya sinasadyang nahulog sa bitag ni Zhuyu. Ang parusa ay ang pag-ielo ng paglilipat at walang karagdagang pag-usig. Nagulat ang pamilya ni Mali, kusang nakipag-ugnayan si Mali kay Jingtao, ngunit hindi sumagot si Jingtao. Sa oras na iyon, nasa korte si Jingtao kung saan malapit nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bago ang paglilitis, kinuha ng kanyang ina ang dating nobyo ni Mali bilang abogado. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa pang-aabuso, na ang kanyang asawa ay mailabis na ugali na madaling magalit sa kahit anong bagay na makakapagpaalab ng kanyang galit. Ang pinakamalalang insidente ay nang ginamit niya ang dahilan na gusto niyang pagbutihin ang kalusugan ng kanyang anak kaya binawasan niya ang pera para sa gastusin. Nag-aalala siya na magugutom si Jingtao, kaya lihim niya itong binigyan ng pera. Ang kahihinatnan ng hindi pakikinig sa kanyang asawa ay alam na. Nagpahayag ang dating nobyo sa korte. Sa loob ng 36 na taon ng pagsasama, kinailangan ni Nanay Jingtao na magtiis ng kahihiyan at pasanin upang protektahan ang kanyang anak. Inakala niyang isang araw ay magigising at magbabago ang kanyang asawa. Hindi niya inakala na mas magiging malala pa ito sa harap ng lolo. Hindi na nakayanan ni Nanay Jingtao at naghain ng petisyon sa diborsyo. Tumutol ang kanyang asawa sa diborsyo na nagsasabing normal lamang ang pagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at hindi ito dapat humantong sa ganito. Walang silbi ang kanyang mga argumento sa korte. Sumigaw pa rin siya, kung pilit akong didiborsyuhin, walang makakakuha ng ari-arian ng pamilya Chu. Wala pa rin konklusyon ang unang pagdinig. Humingi ng paumanhin si Jingtao sa kanyang ina dahil sa nakalipas na maraming taon ng pag-alagala, napabayaan niya ang mga paghihirap. Na paghihirap na pinasa ng ina. Inalo siya ng ina at sinabing basta't payapa at masaya ang maliit na pamilya niya, sulit ang lahat ng sakit na tiniis niya. Naghanda ng hapunan ang ama ni Jingtao. Kinuha niya ang ipon ng pamilya na 73,000 kraspi. Ibinigay ang 70,000 kraspi sa kanyang asawa at nagtira lang ng 3,000 kraspi para sa sarili niya. Ngunit hindi niya nakalimutang magbanta gamit ang mga salita, ang aking asawa ay nananatili sa ganoong pahayag. Hanggat hindi pa ako naglo-logout sa bahay na ito, kailangan mong sundin ang sinasabi ko. Galit na umalis ang ina ni Jingtao sa hapagkainan, ngunit hindi niya nakita ang nanginginig na labi ng kanyang asawa. Pinilit niyang isulat ang salitang kipaumanhin sa papel. Nang marinig niya ang tunog ng pagkabali ng baso, doon lang niya napagtanto na may masamang mangyayari. Bigla ang nagkaroon ng hemorrhage sa utak ang ama ni Jingtao. Bagamat agad siyang dinala sa ospital, hindi pa rin siya nailigtas. Dali-daling umuwi si Mali kasama si Kaka para dumalo sa libing. Sa mga dumalo upang magbigay ng pakikiramay, may nagsabi kay Jingtao ng ibang aspeto ng kanyang ama. Nagbibigay pala ito ng pera sa may-ari ng karinderya sa ibaba para ipagamot ang anak nito. At pinupuri pa si Jingtao sa harap ng mga kasamahan nito na sinasabing siya ang kanyang ipinagmamalaki. Nang magligpit ng gamit ang ina ni Jingtao, nakita niya ang medical records ng kanyang asawa. Doon lang niya nalaman na 3 taon na ang nakalipas ay mataas na ang kolesterol at presyon ng kanyang asawa. Hiniling ng doktor na regular siyang magpatingin, ngunit tumanggi ito. Ang mga magulang ni Mali, hindi inaasahang bigla itong nangyari. Ngayon, nawala ng trabaho si Jingtao at namatayan ng mahal sa buhay. Hindi maiwasan ng dalawang matatanda na makaramdam ng sakit. Pareho nilang pinag-iisipan ang kanilang mga pagkakamali sa nakalipas na maraming taon. Malinaw na nakita ng lahat ang katapatan ni Jingtao kay Mali. Kasalanan din nila na naging masyado silang mahigpit sa kanya sa araw-araw. Sa pagkakataong ito, nagpasya ang dalawang matatanda na huwag nang makialam sa mga bagay-bagay ng mga bata. Si Jingtao at Mali ay sinusuri rin ang mga pagkakamali ng bawat isa. Nakita nilang ibinigay ng kanilang mga magulang ang lahat ng mayroon sila. Kung hindi sila magiging masaya, ito ang magiging pinakamalaking pagsisisi ng kanilang mga magulang. Jingtao, magbalikan na tayo. Pagkatapos ng libing, ibinigay ng biyanang babae ang titulo ng lupa at 70,000 kraspi kay Mali para ibenta nila ang maliit na bahay at bumili ng mas malaki at mananatili siya sa probinsya. Ilang buwan pagkatapos, muling nagpakasal sina Jingtao at Mali. Si Mina, na nagpalit ng trabaho, ay tumulong kay Mali na magbenta ng 2 pinta at masiglang pumayag na maging manager ni Mali. Nagmadali ang mga magulang ni Mali pauwi sa probinsya para hanapin ang ina ni Jingtao. Pinayuhan nila itong magligpit
mahigpit ng gamit at magkasamang bumalik sa Shanghai. Pinautang nila sina Jingtao at mali ng pera para makabili ng bagong bahay ang mag-asawa. Naghihintay pa rin ang bahay na iyon para sa kanya at bumili rin sila ng maliit na bahay malapit sa bahay ng ina ni Jingtao. Simula ngayon, magiging magkapit-bahay na ang dalawang pamilya. Naantig ang biyanang babae at umiyak. Pumayag siyang bumalik sa Shanghai kasama sila. Nagluto si Mali ng hapunan para sa muling pagsasama-sama ng pamilya. Sa wakas, tumigil na siya sa pagtawag sa kanyang biyanang babae na Lola Kaka at sa halip ay taos puso niya itong tinawag na nanay. Nagtaas ng baso ang buong pamilya para magsaya. Magpapatuloy ang isang maligayang buhay ng may kasiglahan. Dito na nagtatapos ang pelikula ngayon. Kung nagustuhan mo, ay like at i-share sa shop. Ngayon, paalam at hanggang sa susunod na mga video.